Si Conan ay isang batang lalaki na ipinanganak sa isang fantasy world na may hero scar sa kanyang mukha, na itinuturing na napakabihira at iniwan sa kanya ng isang holy knight, ngunit ang kapalit nito ay ang tuluyan niyang pagkawala ng paningin magpakailanman. Hindi kailanman nalaman ni Conan kung ano ang pakiramdam ng makakita, at madalas niyang tanungin ang kanyang mga magulang kung ano ba ang siyang, kung saan sinasagot siya ng kanyang ama na ang siyang ay ang kakayahang makadama at makakita ng mga kulay at ng lahat ng magagandang bagay na nilikha ng Diyos sa mundong ito, at isa itong napakahalagang bagay lalo na kung gusto mong makahanap ng malalaking goth bodies. Ang kanyang ina naman ay nagsasabi na ang pagkawala ng kanyang mga mata ay wala lang kumpara sa hero scar na kanyang natanggap at sinasabi niyang maliit na kapalit lamang iyon. Madalas marinig ni Conan ang mga kasambahay sa kanilang bahay na naaawa sa kanya dahil siya ay bulag, na labis namang ikinaiinis ni Conan dahil ang gusto lang niya ay tratuhin bilang isang normal na batang kaedad niya. Kalaunan ay binigyan din siya ng magic instructor, na hindi niya lubos na ikinatuwa dahil hindi niya maintindihan kung ano ang silbi ng magic sa isang taong hindi naman nakakakita. Isang kasambahay ang gumabay sa kanya patungo sa silid kung saan naghihintay ang kanyang bagong magic tutor, at tinanong ni Conan ang kasambahay kung ano ang silbi ng pag-aaral ng magic kung hindi man lang siya makalakad mag-isa at palaging kailangan ng umaakay sa kanya. Naiintindihan ng kasambahay ang kanyang pagkadismaya at sinabi sa kanya na siya ay ipinanganak na may water crest sa kanyang noo, na nangangahulugang mayroon siyang napakalakas na magical affinity, lalo na sa water magic, at kung matutunan niya ito ay makakagawa siya ng mga kamanghamanghang bagay para sa mundo at para sa kanyang sarili. Hindi talaga sang-ayon si Conan sa sinabi nito ngunit pinili niyang huwag makipagtalo habang binubuksan ng kasambahay ang pinto kung saan naghihintay ang kanyang bagong tutor na si Jen, at ang blue-haired nerd body ay mainit siyang binati at nagpakilala bago nila simulan ang kanilang unang lesson. Lumabas na napakadali ng lesson para kay Conan, na agad nagawang basahin ng kanyang staff gamit lamang ang isang simpleng spell, kaya pinuri siya ni Jen dahil sa kanyang talento. Habang tinanong naman ni Conan kung ano ba talaga ang ginawa niya gamit ang magic. Ipinaliwanag ni Jen na gumamit lamang siya ng isang basic magic spell na lumikha ng isang blob ng tubig na kasing laki ng eyeball, at dito biglang may naisip si Conan kaya hinawakan niya ang kanyang mga mata, na ikinagulat ni Jen dahil inakala niyang isa siya sa mga woke snowflakes na hindi marunong tumanggap ng biro at madaling ma-offend, ngunit bigla niyang sinabi na kung kaya niyang lumikha ng water blobs na kasing laki ng eyeball, kaya rin niyang gumawa ng sarili niyang mga mata. Kung paano niya pinagdugtong ang dalawang ideyang iyon ay isang misteryo, pero anime logic na raw iyon. Lumipas ang ilang oras at si Conan ay hindi na kasing emo tulad ng dati at nagsimula ng mag-enjoy sa paghipo at pagdama ng iba't ibang bagay, pati na rin sa pagkamausisa sa iba't ibang klase ng pagkain at amoy sa loob ng silid. Nagsimula siyang kumain ng lettuce kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang inunguya, ngunit masayang ipinaliwanag ng kasambahay sa kanya ang lahat tungkol dito at sinabi pa nitong mas naging masaya siya ngayon dahil mas rewarding na raw ang paggawa ng pagkain kaysa dati. Pinahid pa niya ang ilang blueberries sa mukha ni Conan habang sinusubukan nitong unawain ang kahulugan ng bawat sensasyon, ngunit maya-maya ay dumating na ang kanyang tutor kaya napilitan siyang umalis. Ang kanyang tutor na si Flora ay isang total mommy at tinanong siya kung ano ang gusto niyang pag-aralan ngayong araw, kung saan sumagot si Conan na nais niyang magbasa ng kasaysayan at alamin ang kwento ng Holy Knight na si Hugh. Medyo nagulat si Flora dahil ang mismong dahilan kung bakit siya nabulag ay dahil sa Holy Knight na iyon, ngunit binigyan siya ng go-ahead ng kasambahay, kaya humarap si Flora kay Conan at sinabi sa kanya na ipaalam agad kung siya ay makaramdam ng sobrang bigat o hindi komportable sa anumang bahagi ng lesson. Sinabi naman ni Conan na huwag mag-alala dahil nais niyang matutunan ang lahat ng kaya niyang matutunan, at di nagtagal ay natutunan niya ang kasaysayan ng sarili niyang mundo at kung paano nagkaroon ng matinding digmaan sa pagitan ng mga demonyo at mga tao na noon ay lubhang dehado ang sangkatauhan, hanggang sa wakas ay may isang hero mula sa panig ng mga tao na lumitaw na si Hugh the Holy Knight, na nagwakas sa paniniil ng Demon King at muling nagdala ng kapayapaan sa mundo. Ngunit isinumpa si Hugh ng Demon King. At mula noon, sa bawat henerasyon ng kanyang bloodline ay may mga ipinapanganak na may kulang sa kanilang katawan, ang ilan ay walang paa, ang iba ay walang ngipin, at ang ilan naman ay ipinapanganak na walang mga mata. Simula noong araw na iyon, tinatawag ng mga tao ang mga may kapansanan mula sa kanyang bloodline bilang mga reincarnation ng hero mismo, dahil taglay nila ang hero scar,
Ngunit hindi sang-ayon si Conan sa ideolohiyang ito dahil naniniwala siya ay higit pa sa isang reincarnation lamang ni Hugh. Siya ay isang sariling tao at ang mga magical abilities na mayroon siya ay kanya mismo at hindi basta hiniram mula sa isang hero na matagal nang patay. Araw-araw niyang pinapraktis ang kanyang magic at patuloy siyang gumagaling, umaasang balang araw ay makakalikha siya ng sarili niyang set ng mga mata na ipinag-gate sa kanya, ngunit may kapalit ang lahat ng ito dahil ang sobrang pag-eensayo ay labis na kumakain ng kanyang mana at stamina, hanggang sa bumagsak siya sa lupa at buhatin na lamang ng kanyang kasambahay pabalik sa loob ng bahay. Bumangon siya na puno ng inis dahil sa ganitong bilis, aabutin siya ng napakatagal bago makuha ang sarili niyang mga mata kung hindi niya mapapataas ang kanyang stamina. Ngunit sinabi ng kasambahay na 7 taong gulang pa lamang siya at kailangan muna niyang palakasin ang kanyang katawan kung gusto niyang maging mas malakas. Sumagot si Conan na kailangan nilang humanap ng ibang paraan dahil nawawalan na siya ng malay kahit sa paggamit lamang ng pinaka-basic na spells, na hindi na dapat mangyari, kaya iminungkahi ng kanyang kasambahay na si Aiko na baka pwede siyang isuot sa gear tulad ni Sam Sulk at samahan ng sword training upang maging sapat ang lakas niya para makapag-cast ng maraming magic spells. Sumang-ayon si Conan at agad umalis si Aiko upang maghanap ng isang mahusay na swordmaster, at kinabukasan ay nakakita siya ng isang matandang swordmaster na nagngangalang Oruro na agad nagsimulang magsanay kay Conan. Sa unang araw pa lamang ay natutunan na niya ang mga basic, at dumating din si Jen na handa na para sa magic lessons, kung saan medyo nagulat siya sa sipag at tiyaga ni Conan at tinanong kung gusto ba nitong magpahinga, ngunit agad nitong ibinaba ang espada at kumuha ng wand bilang paghahanda sa susunod na lesson. Hindi sigurado si Jen kung gaano pa karami ang natitirang stamina ni Conan, kaya nagpa siyang subukan muna kung naaalala pa nito ang mga natutunan nila sa nakaraang lesson. Agad na binigkas ni Conan ang spell, ngunit sa halip na isang water ball lamang ay nakalikha siya ng halos 10 perpektong malinaw na water balls, dahilan upang mabigla si Jen at magtaka kung paano niya napag-aralan ang spell ng napakabilis, at napagtanto niyang ang batang ito ay talagang built different. Nang hapong iyon, may dumating na bisita mula sa royal capital na siya palang mismong prinsesa na nagngangalang Miri, na mula pa nang ipanganak si Conan ay itinadhana na siyang mapang-asawa nito dahil nagmula si Conan sa isang noble family at taglay niya ang hero's scar, na isang napakalaking bagay. Gayunpaman, hindi talaga gusto ni Miri si Conan noon dahil sa huli nilang pagkikita ay palagi siyang tahimik at moody, at hindi man lang nakikipaglaro sa kanya. Kaya mula noon ay kinatatakutan na ni Miri ang posibilidad na makasama habang buhay ang isang broody na lalaki. Laking gulat niya nang makita niya si Conan sa pagkakataong ito dahil tila isa na itong ganap na ibang tao na mainit siyang sinalubong ng ngiti at malugod na tinanggap sa mansyon, kaya agad niyang tinanong kung may nangyari ba at bakit siya mukhang iba ngayon, at sinabi ni Conan na siya ay nahulog ang loob sa magic at nakahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay. Humingi rin siya ng paumanhin dahil hindi niya nabibigyan ng sapat na atensyon si Miri sa mga dati nilang pagkikita at sinabing marami siyang gustong ikwento tungkol sa mga bagong pagbabago, bago agad lumikha ng isang water ball sa harap niya. Namangha at natuwa si Miri, ngunit mas lalo pa siyang pinabilib ni Conan nang lumikha siya ng isang rainbow gamit ang water ball, na talagang naging hit, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Miri at ipinasyal siya sa hardin habang nagbabahaginan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay lumubog na ang araw at napilitan si Miri na bumalik sa kanyang karwahe at magtungo muli sa kapital. Kinabukasan, sinabi ni Conan kay Flora na nais niyang matutunan ang lahat ng mannerism ng isang gentleman upang maging mas mabuting partner para kay Miri, bagay na ikinahanga ni Flora kaya agad niya siyang tinuruan ng lahat ng courtesy na nararapat sa isang noble. Pagkatapos ng lesson na iyon ay dumating din si Jen para sa kanyang klase at labis siyang nagulat sa pagbabago ng asal ni Conan nang siya ay batiin nito ng napaka-pormal at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa hanggang sa ngayon. Nagpa siya si Jen na i-promote na siya mula sa basic spells at ipinaliwanag na maaari na silang magpatuloy sa pag-aaral ng mas komplikadong spells na nangangailangan ng pag-iisip sa iba't ibang components ng magic, tulad ng pagbabago ng viscosity, kulay, temperatura, at marami pang iba na maaaring gamitin sa milyon-milyong paraan. Pagkatapos ay lumikha siya ng 2 water balls sa harap ni Conan at pinahipo ang mga ito, at dahil pamilyar na si Conan sa ganitong anyo ay agad niya itong hinawakan at napagtanto na ang isa ay mainit habang ang isa naman ay malamig, kung saan ipinaliwanag ni Jen na ang ganitong klaseng alterations ang nagtatangi sa isang magician mula sa iba.
Mukhang naintindihan ni Conan ang konsepto kaya lumikha siya ng isang water ball na pagkatapos ay kusang pamatak sa tasa sa harap niya, at inutusan niya si Aiko na uminom nito, na bahagyang ikinagulat niya ngunit sinunod pa rin niya ang sinabi nito. Sa sandaling malasahan niya ang tubig ay nagbago ang kanyang ekspresyon at sinabi niyang lasang apple juice ito, bagay na labis na ikinagulat ni Jen dahil naisip niya kung paano siya halos hindi natulog magdamag upang makaisip ng bagong ituturo, kaya ang pinakahinihiling man lang niya ay huwag agad itong mamaster ni Conan. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Conan sa kanyang kama habang hawak ang isang green apple at isang red apple, iniisip kung paano niya mauunawaan ang lasa at amoy ng iba't ibang bagay. Ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ba talaga ang color, hanggang sa napagtanto niyang hindi siya makakagawa ng mas pinong alteration sa kanyang magic, lalo na ng isang set ng magical eyeballs, hanggat hindi niya ito nauunawaan. Kinabukasan habang siya ay nakaupo at nag-aalmusal, may biglang nagbago sa loob niya at sinabi niya kay Aiko na gusto niya ng milk tea na walang milk, na isang katawa-tawang hiling, ngunit ayaw naman siyang pagtawanan ni Aiko dahil isa siyang may kapansanan, kaya tinanong na lamang niya ito na kumuha ng tubig. Lumikha si Kuno ng isang water ball sa hangin at ipinadala ito kay Aiko, at doon niya biglang naisip na buong buhay niya ay nakadadama siya ng iba't ibang sensasyon, at paano kung ang mga sensasyong iyon ang tinatawag ng iba bilang mga color, kaya kumuha siya ng isang green apple at tinanong kung ang apple na iyon ay red. Ngunit inakala lamang ni Aiko na parang nababaliw na siya at sinabi sa kanya na green iyon at hindi red. Kaya pumili siya ng ibang apple at tinanong kung red ba iyon. Na sinagot ni Aiko na oo, red nga ang kulay nito, at dito ikinagulat ni Aiko nang sabihin ni Conan na ang basket sa harap niya ay may 3 red at 2 green na apple. Naikinabigla niya lalo, ngunit ipinaliwanag ni Conan na kaya niyang madama ang pagkakaiba ng mga bagay sa pamamagitan ng paghipo at sa tingin niya ay kaya niyang tukuyin kung ano ang pakiramdam ng bawat color sa kanyang mga daliri, na isang napakalaking improvement. Kaya agad tumakbo si Aiko upang ipaalam sa kanyang ama ang bagong natuklasan. Agad namang tinanong ng ama kung kaya na bang magbasa ng libro ni Conan, at sinagot ni Aiko na nagagawa niyang sundan o i-trace ang color ng ink sa papel kaya niya ito nababasa. Kinaumagahan, muling nagsanay si Conan ng kanyang magic at lumikha ng isang napakalaking red-colored water ball, sinasabing mas nararamdaman niya ang color kapag mas malaki ang ginagawa niya. Ngunit biglang tinawag siya ng kanyang ina na nakasira sa kanyang konsentrasyon, dahilan upang bumagsak ang water ball sa kanila at matabyunan sila ng pulang likido. Nawalan ng malay ang kanyang ina sa pag-aakalang may masamang nangyari at ang kanyang mahal na anak ay naliligo sa dugo, na ikinagulo ni Conan, ngunit ipinaliwanag ni Aiko na red din ang color ng dugo kaya ganoon ang naging reaksyon ng kanyang ina. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinagmamasdan sila ni Jen mula sa malayo at iniisip na ang mga nagagawa ni Conan ay lampas sa anumang kanyang nakita noon, at nagtataka siya kung may kakayahan ba ang batang ito na makamit ang pinaka-pinapangarap na titulo sa mundo at maging isang Cerulean Wizard. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ng pag-aralan ni Conan ang hydromancy. Sinusubukan niyang palawakin ang kanyang kaalaman upang malaman kung saan pa siya mahusay. Ngunit tila hindi maintindihan ni Aiko kung ano ang hydromancy. Kaya ipinaliwanag ito ni Conan sa pinakasimpleng paraan na ang hydromancy ay ang paggamit ng tubig sa isang mangkok upang makita ang hinaharap o upang hanapin ang mga nawawalang bagay, na agad namang ikinatanong ni Aiko kung maaari ba niyang mahanap ang magiging groom niya. Ngunit sinabi ni Conan na huwag siyang mag-alala dahil siya ay isang magandang dalaga sa kasibulan ng kanyang kabataan at napakaraming lalaki ang gugustuhing kunin siya bilang bride. Kung hindi lamang siya isang noble na itinadhana ng mapang-asawa ng royal princess, sinabi ni Conan na kukunin din sana niya si Aiko bilang bride, at sabay silang nagtawanan ng ipaalala ni Aiko na 10 taon ang tanda niya rito, ngunit sagot ni Conan na para sa kanya ay numero lamang ang edad. Dumating noon si Flora para sa kanilang lessons at isinailalim siya sa isang test na kanyang ipinasa ng may flying colors. Dahil ang lahat ng kanyang sagot ay napaka-in-depth, politically correct, at walang kahit ano na maaaring magpa-cancel sa kanya sa Instagram, kaya napaisip si Flora na naituro na niya halos lahat ng kaya niyang ituro sa antas na iyon at medyo nabahala sa ideyang baka masyado niyang natutuhan si Conan kung paano makipag-usap at makisama, lalo na't sinusubukan na nitong makipag-flirt sa bawat babaeng nakakasalamuhan niya. Maya-maya ay inalok pa ni Conan si Flora ng tsaa at sinubukan pa siyang paamuhin, dahilan upang mag-alala siya kung baka madamay pa ito sa Me Too movement.
ngunit sa huli ay inisip din niyang mas mabuti na ito kaysa sa dati niyang malungkot at gloomy na anyo dahil ngayon ay tila mas nag-e-enjoy na siya sa buhay. Kinagabihan, sinabi ni Aiko kay Conan na kailangan na nilang maghanda dahil nais siyang makausap ng kanyang Lord Father at ipinatawag siya sa mansyon nito, kaya agad siyang naghanda at sabay silang lumabas sa malamig na gabi habang may hawak na sulo si Aiko at nagrereklamo sa lamig. Nagpasya si Conan na may gawin tungkol dito at gumamit ng magic upang lumikha ng dalawang malalaking globes ng tubig, ngunit ikinagulat ni Aiko nang mapansing mainit at malambot ang tubig, kaya idiniin niya ito sa kanyang mukha at sinabing gusto niyang matulog sa isang kama na gawa nito, na sinagot naman ni Conan na prototype pa lamang iyon at marami pa siyang produktong binabalak gawin. Tinanong niya rin ng tapat si Aiko kung may nagawa ba siyang mali nitong mga nakaraang araw at kung ipinatawag ba siya ng kanyang ama dahil galit ito sa kanya, habang naaalala niya ang pangyayaring lumikha siya ng red water ball na naging sanhi ng pagkahimatay ng kanyang ina at pagkagalit ng kanyang ama, ngunit tiniyak ni Aiko na wala siyang dapat ipag-alala dahil ginagawa niya ang lahat ng tama kaya walang dahilan para magalit ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa mansyon at agad na pumasok upang magpainit, kung saan sinalubong siya ng house butler at ng kanyang nakatatandang kapatid. Tuwang-tuwa si Conan na makita ang kanyang nakatatandang kapatid dahil bihira lamang silang magkita. Ngunit sinabi ng kapatid niya na wala silang masyadong oras dahil hinihintay na sila ng kanilang mga magulang sa Solar, kaya siya ang nanguna sa pag-akay patungo roon at tinanong si Conan kung gusto ba nitong hawakan ang kanyang kamay bilang gabay. Ngunit sinabi ni Conan na huwag na mag-alala dahil mas mahusay na niyang nararamdaman ngayon ang kanyang paligid at hindi na siya mahihirapang magmaniobra. Naalala ng kanyang kapatid ang mga panahong palagi lamang nasa emo state si Conan at kailangan niya itong akayin kahit sa loob mismo ng bahay, kaya labis siyang nagulat sa laki ng ipinagbago ni Conan sa napakaikling panahon at taimtim siyang humiling ng mabuti para rito. Hindi nagtagal ay kumatok sila sa Solar at pumasok, kung saan sinabi ng kanyang ama na ayon kay Miss Flora, na ituro na nito ang lahat ng maaari niyang ituro sa isang batang noble at para sa susunod na antas ng edukasyon ay kinakailangan na ang isang formal school. Sumagot si Conan na ayaw talaga niyang pumasok sa paaralan dahil ayaw niyang magdulot ng problema sa kanyang mga kaklase o guro dahil sa kanyang disability, at bukod pa rito ay may sarili na siyang mga plano at desidido na siya sa landas na nais niyang tahakin na tiyak na hindi kasama ang pag-aaral sa isang school. Tumawa ang kanyang ama at sinabing pareho rin ang tingin niya na ang formal education ay para sa mga normies, ngunit dahil mandatory ito ayon sa batas para sa sinumang may dugong noble, napilitan siyang humingi ng pabor sa hari upang makagawa ng exception para kay Conan. Sumagot si Conan na naamoy na niya ang nepotism, kaya sinabihan siya ng kanyang ama na tumahimik na lang at tanggapin ang ibinibigay sa kanya nang hindi masyadong nagiging woke. Pagkatapos nito ay dumiretso na si Conan sa tunay niyang pakay at nagtanong tungkol sa kanyang pocket money. Sinasabing karapat-dapat siyang madagdagan dahil sa sobrang pagsisikap niya, ngunit tulad ng isang capitalist pig ay tinanggihan ito ng kanyang ama at nagbabala pa na sa susunod na gumawa siya ng kaguluhan tulad ng Garden Blood incident ay babawasan niya ang kanyang pocket money sa loob ng 6 na buwan, kaya napilitan ang kanyang ina na sumingit upang baguhin ang usapan at ibalik ito sa tamang direksyon. Naalala ng kanyang ama kung bakit niya ipinatawag si Conan at sinabi sa kanya na kahit sang-ayon siya sa desisyon nitong huwag na pumasok sa school, kailangan pa rin niyang isipin ang kanyang future kasama ang prinsesang Miri, dahil napakahalagang bahagi ng pagpapalaki sa isang noble ang schooling at maaari raw siyang kutsain ng iba dahil ang mapapangasawa ng prinsesa ay hindi man lang nakatapos ng maayos na edukasyon. Nakakagulat man, naunawaan ito ni Conan at pumayag na pumasok sa school kahit sinabing magiging hassle ito, dahil ayaw niyang maging dahilan upang maliitin si Miri, kaya sinabi ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala dahil gamit ang kapangyarihan ng nepotism at corruption, inayos na niya ang lahat upang 5 beses lamang kailangang pumasok si Conan para kumuha ng final advanced level exams at kapag naipasa iyon ay makakagraduate na agad. Para kay Conan, mukhang win-win situation ito kaya agad siyang pumayag, at sinabi naman ng kanyang nakatatandang kapatid na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya mag-iisa, sapagkat pareho rin silang kukuha ng parehong exam kasama si Princess Miri upang sabay-sabay silang makapagtapos. Labis na natuwa ang kanyang ina sa balitang papasok na sa school ang kanyang anak at agad niyang ipinatawag si Aiko dahil kailangan nilang kumuha ng maraming sukat para sa kanyang coat at iba pang kasuotan. Bago pa sila tuluyang umalis,
Ipinatawag muli ng kanyang ama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Iksho at sinabi na habang nasa school si Conan, maaaring lapitan sila ng ibang nobles na may galit sa kanilang pamilya, kasama na si Princess Miri, at tungkulin itong siguraduhin na walang masamang mangyayari, na agad namang sinagot ni Iksho na huwag mag-alala dahil palagi siyang nasa tabi nila at sisiguraduhin ang kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid. Makalipas ang ilang panahon, muling bumisita si Princess Miri kay Conan at puno ng kasabikan nitong sinabi na papasok na sila sa parehong school at huwag siyang mag-alala dahil siya mismo ang gagabay at magpapakita sa kanya ng lahat, ngunit nag-alala si Conan at nagsabing baka hindi ito magustuhan ng ibang nobles na may gusto rin sa kanya at magselos ang mga iyon. Sinabi naman ni Miri na huwag siyang mag-alala dahil hindi raw iyon mangyayari, kaya pabirong tinanong ni Conan kung hindi ba siya popular sa school at isa lamang loner. Ngunit sagot ni Miri na malinaw namang popular siya dahil isa siyang prinsesa at alam niyang may hindi bababa sa 5 lalaking sabik na manligaw sa kanya. Napaisip si Conan na maaaring maging delikado ang mga ganitong sitwasyon. Kaya nagpasya siyang kumuha ng ibang magic staff para sa self-defense. At sa wakas ay dumating ang araw ng pag-alis kung saan naghanda siya kasama si Iksho, ngunit napunta sa kanya ang lahat ng atensyon dahil napakaganda ng dating niya suot ang kanyang bagong cape at may hawak na bagong cane, kaya nag-pose pa siya ng ilang beses bago sumakay sa carriage at ginamit ang kanyang water magic upang balutan ng manipis na layer ng tubig ang mga gulong ng karwahe para maging mas stable at hindi masyadong maalog. Humanga si Iksho sa mga ideya ni Conan, habang si Conan naman ay masayang masaya dahil sa wakas ay may tunay na real-life use ang kanyang magical skills. Hindi tulad ng degree sa gender studies o anthropology, at naalala ng kanyang kapatid ang mga panahong emo at gloomy pa si Conan na nadadapa dahil hindi siya nababantayan at umiiyak na parang bata, ngunit sinabi ni Conan na huwag mag-alala dahil hindi na siya ang dating taong iyon at sapat na ang lakas niya para mabuhay ng mas matagal pa kaysa sa buong sangkatauhan. Bahagyang nabahala si Iksho dahil parang mas nagsasalita na ngayon ang kanyang nakababatang kapatid tulad ng isang Demon King kaysa sa reincarnation ng hero, ngunit isinantabi niya ang mga iniisip na iyon nang sa wakas ay makarating sila sa academy, kung saan nakita ni Conan si Miri na naghihintay sa kanya at agad niya itong nilandi habang awkward namang nakatayo sa gilid ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi nagtagal ay bahagyang na-overwhelm si Conan sa dami ng bagong sitwasyon dahil naririnig niya ang libo-libong boses at nararamdaman ang presensya ng daan-daang estudyante sa loob ng paaralan, at naisip niya kung paano tiyak na uurong ang dati niyang sarili sa ganitong kalagayan, ngunit dahil sa magic ay nagkaroon siya ng kumpiyansang kailangan niya kaya hinawakan niya ang kamay ni Miri at sabay silang pumasok sa academy. Agad siyang naging fan favorite ng mga babae dahil sinasabi nilang mas mukha pa siyang isang prinsipe mula sa mga kwento kaysa isang estudyante, at maging ang professor na nakatalagang maglibot sa kanya sa paaralan ay nabigla dahil inaasahan niyang isang sobrang mahiyain na bata si Conan, ngunit kabaligtaran ang nakita niya, kaya tinawag niya ito at nagpakilalang siya si Professor Cast, na magsisilbi niyang guide sa araw na iyon. Nagpasalamat si Conan sa tulong ni Cass at nagpaalam sa kanyang kapatid na si Iksho at kay Miri, na nangakong magsasabay silang mag-lunch. Ngunit habang ipinapasyal siya ng professor ay wala siyang kaalam-alam na nakagawa na pala siya ng maraming kaaway mula sa mga bullies na dati naghahari sa school at pinakapopular bago pa siya dumating. Dinala ni Cass si Conan sa isang hiwalay na classroom at ipinaliwanag na kailangan niyang kumuha ng 5 exams para makapagtapos at karaniwan ay may pagitan ang bawat exam. Ngunit dahil may direktang utos mula sa kanyang ama at mismong sa hari na pagsabay-sabayin ang mga ito, seryosong sinabi ni Conan na mukhang besties ang hari at ang kanyang ama at malinaw na kaso ito ng nepotism na hindi niya sinusuportahan, kaya nakiusap si Cass na huwag siyang idamay sa kahit anong political mess at iwasan siyang isama sa woke activism, bago niya ibigay ang question paper at sabihing may 2 oras siya para tapusin ang exam. Pagkatapos ng exam, nakipagkita siya kay Miri at nagtungo sila para kumain, ngunit bago pa makarating sa dining area ay hinarang sila ni Prince Lyle, ang nakatatandang kapatid ni Miri, na iritang-irita dahil may mas popular na sa kanya ngayon sa school. Ramdam ni Conan na nanigas si Miri sa pagkakita sa kanyang kapatid, kahit wala pa siyang ideya kung sino ang kaharap niya sa sandaling iyon, at muntik na siyang sumabog dahil prinsipe man o hindi, walang sino man ang dapat kumausap ng ganoon sa kanyang bride-to-be. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman ay namagitan si Iksho upang pakalmeyan ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi mukhang handang makipag-usap ng maayos si Lyle at ang kanyang mga kasamahan at patuloy nilang pinalalala ang tensyon,
kaya nagpa siya si Conan na kumilos at palihim na ginamit ang kanyang magic upang tipunin ang lahat ng maliliit na magical droplets sa paligid at ibuhos ang mga ito sa pantalon ni Lyle, sabay sabing mukhang napaihi ang prinsipe. Galit na galit si Lyle ngunit labis na napahiya kaya wala siyang nasabi at umalis na lamang upang magpalit, habang sinabihan ni Ixo ang kanyang kapatid na maghinay-hinay dahil hindi kailanman dapat malaman ng iba na siya ang gumawa noon sa isang royal prince, at si Ixo naman ay patuloy na nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari ngayon na nakagawa na sila ng alitan sa ika-6 na prinsipe ng kaharian. Ngunit tila wala talagang pakialam si Conan habang nilalantakan niya ang kanyang burger, samantalang taimtim namang nagdarasal si Ixo na sana ay makapasa sila sa mga exam nang wala ng karagdagang aberya. Samantala si Lyle naman ay punong-puno ng galit kay Conan at tahimik nang nagpaplano ng kanyang paghihiganti habang naglalakad siya nang may pananakot sa mga hallway ng school at nanginginig sa takot ang mga estudyante sa tuwing makikita siya. Hindi niya pinatawad kahit ang mga guro, at sinabihan pa niya si Cass na bumalik na lang sa kusina nang pagsabihan siya nito na maging mas tahimik sa hallways. Bumalik naman sa dining hall. Tinanong ni Conan sina Miri at Ixo kung ano ba talaga ang problema ni Lyle at kung bakit hindi man lang nito tinatago ang galit niya, at ipinaliwanag ni Miri na malamang ay ginagawa iyon ni Lyle upang pigilan ang pagtaas ng kanyang status dahil natatakot itong balang araw ay matabyunan siya nito. Naging interesado si Conan sa chismis at sinabi ni Miri na si Lyle ang ika-6 na prinsipe habang siya naman ang ika-9 na prinsesa, at sa normal na hierarchy ay mas mababa siya rito. Ngunit dahil siya ay engaged sa isang taong may hero's scar, mabilis na tumataas ang kanyang social status, na siyang ikinatatakot ni Lyle. Ayon kay Miri, ngayong nagawa na ni Conan ang kanyang social debut, mas mataas na ngayon ang katayuan nilang dalawa kaysa kay Lyle at desperado na lamang ito na manatiling relevant. Para kay Conan, nakakabagot ang lahat ng usaping politikal, kaya sinabi ni Miri na kahit hindi siya isang magician o tagapagdala ng Holy Scar ay magiging masaya pa rin siyang ma-engage sa kanya, at gamit ang kanyang flirting skills ay sinabi ni Conan na masaya rin siyang engaged sa kanya at sa susunod na makita niya ang ama nito ay luluhod siya bilang pasasalamat, kahit kailanman ay hindi siya luluhod sa ibang lalaki. Pagkatapos nito ay sinabi ni Conan na dapat muna siyang humingi ng paumanhin kay Prince Lyle sa kanyang ginawa. Ngunit parehong sinabihan siya ni Ixo at Miri na huwag niyang gagawin iyon dahil mas masama pa raw iyon kaysa makipag-date sa isang babaeng kaibigan pa rin ang kanyang ex. Hindi nagtagal ay dumating na ang oras para sa final exam ni Conan, kaya nag-training muna siya ng kanyang magic kasama si Jen bago pumasok sa test, at tulad ng dati ay lumikha siya ng isang water blob, kung saan sinabi ni Jen na baguhin niya ang sensation nito ngayong araw. Agad namang ginamit ni Conan ang kanyang power upang e-freeze ang blob, at nang hawakan ito ni Jen ay sinabi nitong parang apple ang pakiramdam nito, na hindi naman talaga posible, pero gaya ng dati, laging tama ang mga nerd buddies. Sinabi ni Jen kay Conan na kailangan niyang humipo ng maraming bagay upang maunawaan kung ano ang pakiramdam ng mga iyon at pagkatapos ay gamitin ang mga sensasyong iyon para mas mapalalim pa ang pag-alter ng kanyang magic. Ngunit sa halip na samantalahin ang pagkakataong iyon para hawakan siya o kahit ang damo, agad na nagpunta si Conan at nagsimulang humimas ng isang kabayo sa oras na makarating siya sa school. Lumabas si Ixo at nagulat nang makita ang kanyang kapatid na kumikilos ng medyo sus, ngunit pinili na lamang niyang hayaan ito sa sariling paraan nito. Maya-maya ay tumakbo si Miri para salubungin sila at umarte si Conan ng sobrang dramatic. Sinasabing dahil ito na ang huling araw na magkikita sila sa school ay pakiramdam niya ay parang magwawakas na ang mundo para sa kanya. Pagkatapos nito ay pumasok na siya sa loob kung saan sinabi ni Cass na kukunin niya ang final exam kasama ang iba pang mga estudyante, na ikinagulat at ikinatuwa ni Conan dahil ito ang unang pagkakataon na mararanasan niya ang tunay na pakiramdam ng school life. Humarap siya kay Cass at sinabing mamimiss niya ang pagiging mag-isa nila sa kanilang special room, at hindi man lang nabahala si Cass sa kung gaano yun ka-inappropriate pakinggan, bagkus ay sinabi nitong magbabantay lamang siya mula sa gilid at hiniling ang kanyang good luck sa exam. Napansin ni Ixo na tila naging napakalapit ni Conan kay Cass at kinumpirma naman niya ito, sinasabing marami silang napag-usapan sa panahon ng mga exam, kabilang na ang kwento ni Cass na kumuha siya ng exam para maging teacher dahil sinundan niya ang lalaking mahal niya, ngunit bumagsak ang lalaking iyon habang siya lamang ang pumasa. Kaya ngayon ay isa na siyang guro samantalang ang lalaking iyon ay isang jobless bum, at wala raw ideya si Cass kung ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay.
Nabahala sina Iksho at Miri sa mental health ni Cass matapos marinig ang mga ganitong usapan niya kasama ang isang bata, ngunit bigla silang naistorbo ng ilang estudyante na curious din kay Conan. Sinabihan siya ni Cass na magpakilala, kaya ipinakilala ni Conan ang sarili bilang fiancé ni Miri at nakababatang kapatid ni Iksho. Naagad namang ikinahanga ng lahat ng walang malinaw na dahilan, at sinabi pa ni Conan na masaya siyang makita na may mga kaibigan pala ang kanyang fiancé at nakatatandang kapatid dahil wala pang lumalapit sa kanila kanina at inakala niyang mga loner sila, kaya sinabihan siya ni Iksho na huwag silang edes ng ganoon, habang namula si Miri at ipinaliwanag na sinabihan niya ang lahat ng kaibigan niya na iwan muna siya mag-isa upang mas makapag-spend siya ng quality time kasama si Conan. Humingi ng paumanhin si Conan dahil hindi niya agad napansin ang nararamdaman ni Miri at muling sinabi na masaya siya na pareho silang may mga kaibigan, dahil ayaw niyang maging diretso at tanungin kung mga loner ba sila sapagkat bastos iyon at hindi siya pinalaki ng kanyang ina bilang bastos na bata. Halos handa na sana siyang sabihin na ayos lang kahit walang kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng sympathy card at pagsasabing mas malala pa ang kanyang sitwasyon, at kumbinsido ang lahat sa kanyang kilos. Ngunit alam ni Miri na wala talagang problema si Conan kahit wala siyang kaibigan at kinumpirma niya iyon. Hindi nagtagal ay oras na para magsimula ang exam at sinabihan siya ni Cass na itigil na ang pagdidling ng kalapati at umupo na sa kanyang upuan, kaya ginabayan siya ni Miri patungo roon nang biglang dumating si Lyle at itinulak silang dalawa. Galit na galit si Lyle dahil nakarating na sa palasyo ang balita tungkol sa kamakailang pant-wetting incident at pati ang mga servants ay pinag-uusapan na siya patalikod. Kaya iniisip niyang pare-pareho lang ang lahat dito at tiyak na nilalay siya ng mga ito sa likuran dahil wala silang lakas ng loob na sabihin iyon sa harap niya. Sa sobrang galit ay nagkuyong siya ng kamao, ngunit biglang hinawakan ni Conan ang kanyang kamay at nagpakilala sa prinsipe, sinabing hindi niya siya nabati ng maayos noong isang araw at nais talaga niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang magiging bayaw. Nabigla ang buong klase dahil walang sino man ang nangangahas lumapit kay Lyle maliban sa ilang bootlickers, at para kay Lyle ay ito ang unang pagkakataon na may bumati sa kanya ng ganito kaya hindi niya alam kung paano tutugan. Mariing kinamayan ni Conan si Lyle at kahit anong pilit nito ay hindi siya makawala sa mahigpit na kapit, kaya umarte si Lyle na super woke at sinabing hindi siya nagbigay ng consent para hawakan ang kanyang kamay o kausapin siya. Tuluyang binaliwala ni Conan ang pahayag na iyon at sinabi pa na napakamanli ng mga kamay ni Lyle at gusto niya ang mga iyon sa paligid ng kanyang leeg, na siyang tuluyang nagpa-trigger kay Lyle kaya agad siyang humarap kay Miri at tinanong kung ano ba ang mali sa magiging asawa niya. Sa halip na sumagot, napatawa si Miri dahil hindi niya inakalang mamumula si Lyle ng ganoon, at lalo pang napahiya ang prinsipe nang makisali ang buong klase sa pagtawa sa kanyang mga reaksyon kaya hinarap niya si Conan at inutusang bitawan na ang kanyang kamay. Sa wakas ay binitiwan ni Conan si Lyle at naresolba ang usapin ng mapayapa, pagkatapos ay sinimulan ni Cass ang exam at nang matapos ito at masuri ang mga answer sheet ay inanunsyo niyang lahat ay pumasa, na ikinatuwa ng lahat at ipinagdiwang ni Conan ang kanyang pagtatapos kasama ang kanyang kapatid at fiancé. Kinagabihan ay umuwi na siya at nagpaalam sa lahat, at nalungkot ang mga tao sa pamamaalam sa quirky ngunit charming na batang iyon, pati si Lyle ay tila nagbago matapos makilala si Conan. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ang kanyang magic lessons kasama si Jen, at inutusan siya nitong lumikha ng isang maliit na typhoon, na agad niyang nagawa, at sa utos pa rin ni Jen ay hinati niya ito sa 10 water balls, kinulayan ang mga ito at binago ang kanilang texture, na ikinasiyahan ni Jen. Ngunit sinabi ni Conan na may mas bago pa siyang maipapakita. Ibinahagi niyang may natutunan siyang bago kamakailan at bigla niyang binago ang isang water blob upang maging isang puting kalapati na lumilipad na parang tunay, dahilan upang mapaluhod si Jen sa gulat matapos mapagtanto na opisyal ng mas mahusay na sorcerer si Conan kaysa sa kanya at malapit na siyang mawalan ng trabaho bilang guro nito. Kaya nagpa siya siyang ipaalam ang katotohanan ito kay Conan sa oras ng tsaa at hiniling na ihanda niya ang sarili dahil may shocking news siyang ibabahagi. Pinauwi muna ni Conan si Aiko bago pa birong tanungin si Jen kung isa ba siyang diyosa mula sa ibang mundo na dumating upang turuan siya at ngayon ay kailangan ng bumalik sa kanyang divine dimension, na ikinatuwa ni Jen ngunit hindi niya signer Euso, at sa halip ay sinabi niyang wala na talaga siyang maituturo pa dahil mas mahusay na ngayon si Conan kaysa sa kanya.
Tumayo si Conan at sinabing ayaw niyang mawala si Jen bilang guro dahil ang maliliit na tricks na inimbento nito upang manatili siyang abala at pahabain ang kanyang employment ang siyang nagpaunawa sa kanya ng magic ng higit pa sa kayang ituro ng kahit anong normal na klase, at higit sa lahat ay lubos siyang nagpapasalamat dahil si Jen ang nagbigay inspirasyon sa kanya na subukang lumikha ng mga mata gamit ang magic. Desperado siyang manatili si Jen bilang kanyang teacher at nag-alok pa siyang taasan ang sahod nito. Ngunit naging tapat si Jen at inamin na sobra pa nga ang ibinabayad sa kanya noon at ngayon ay wala na talaga siyang trabaho, kaya sinabi niyang mas nararapat para kay Conan na humanap ng guro na mas mahusay pa kaysa sa kanya para sa mas mataas na pag-aaral, ngunit mariing tumanggi si Conan. Sinabi ni Conan na napakalaki ng naging paglago niya dahil sa maliliit na tricks ni Jen at hinihiling pa niyang ipagpatuloy nito ang panlilinlang sa kanya. At sa sandaling sinabi niya iyon ay biglang may lumitaw na mga hayop na gawa sa tubig mula sa iba't ibang direksyon at nagsimulang yamakap kay Jen, na lalo lamang nagpatibay sa kanyang paniniwala na tapos na ang kanyang papel sa buhay ni Conan, kaya tuluyan na siyang umalis sa bahay nito at nagpa siyang magsikap upang maging mas mahusay na sorcerer matapos ma-inspire sa sipag at dedikasyon ng kanyang estudyante. Hindi nagtagal ay sinabi ni Aiko kay Conan na pati si Flora ay nag-resign na rin sa kanyang trabaho dahil tapos na ang curriculum at nakapagtapos na si Conan, at hindi na raw ito nagpaalam dahil masyado siyang magiging emosyonal, kaya nagpa siya si Conan na sumulat na lamang ng isang thank you letter para sa kanya. Biro naman ni Aiko na isama niya sa sulat ang tanong kung may gwapo bang servant sa mansyon ni Flora na lampas 6 na talampakan ang tangkad dahil naghahanap siya ng groom. Kaya tinanong ni Conan si Aiko kung talagang balak na ba nitong mag-resign at magpakasal, na kinumpirma naman ni Aiko dahil pakiramdam niya ay kaya na ni Conan ang alagaan ng sarili niya at panahon na raw para sa kanya na mag-asawa dahil hindi na raw maganda ang dating pool pagkatapos nito. Sa hapunan, sinabi ni Conan sa kanyang mga magulang na lahat ng kanyang guro ay umalis na at iminungkahi ni Jen na humanap siya ng isang extraordinary magician na magtuturo sa kanya, kung saan sinabi ni Iksho na sikat kamakailan ang royal sorcerer na si Zo at mapapatunayan iyon ng kanilang ina. Hiniling ni Conan sa kanyang ama na italaga si Zo bilang kanyang teacher, ngunit ipinaliwanag ng ama na hindi ganoon kadali ang mga bagay at hindi niya basta-basta maaaring ipatawag ang royal sorcerer upang magturo, kaya tinanong ni Conan kung ano pa ang silbi ng pagiging best friend ng hari kung hindi man lang niya magawa iyon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang hari lamang at ang mga taong direktang binigyan ng autorisasyon nito ang maaaring makipagkita sa mga royal sorcerers. Nabihirang umalis sa kastilyo at hindi nakikipagkita sa mga commoners, at dito naunawaan ni Conan ang kanyang sitwasyon ngunit may handa na siyang solusyon dahil sinabi niyang sasama siya sa kanyang ama sa susunod na pagpunta nito sa Royal Palace upang kausapin ang hari at doon siya magpapanggap na naligaw, hanggang sa matagpuan siya ng mga royal sorcerers at dahil sa plot armor ay tuluyan siyang tanggapin bilang kanilang estudyante. Sinabihan ng ama ni Conan ang kanyang anak na tigilan na ang panonood ng sobrang anime at K-drama dahil hindi ganoon gumagana ang mga bagay sa totoong buhay, at sinabi niyang walang kasiguraduhan ang plano nito na magtatagumpay, ngunit kumpiyansa si Conan na makukuha niya ang gusto niya. Humingi siya ng tulong sa kanyang ina at dahil paborito siya nito ay nakiusap ito sa kanyang ama na gumawa ng paraan, at dahil sunod sa niya ng ama sa kanyang asawa ay pumayag itong kausapin ang hari tungkol sa usapin kahit wala siyang gaanong pag-asang magtatagumpay ang plano. Makalipas ang ilang araw, may isang master sorcerer na nakatanggap ng isang file mula sa isa pang high-level sorcerer at nagulat siya nang makita na isang apprentice sorcerer ang nirerekomendang maging estudyante ng royal sorcerer na si Zo. Ngunit ipinaliwanag ng babae na tila napaka-talented ng bata at si Princess Miri ay head over heels na in love sa kanya. Walang pakialam ang master sa usaping iyon at sinimulan niyang basahin ng detalyado ang file ni Conan, at sapat na iyon upang siya ay mainteresa sa bata. Makalipas pa ang ilang araw, sa wakas ay nakatanggap si Conan ng tawag mula sa Royal Palace upang humarap sa Royal Sorcerer, kaya sumakay siya sa carriage kasama ang kanyang ama na halatang masaya sa naging resulta ng lahat. Sinabi ni Conan na mukhang malalim talaga ang pagkakaibigan ng hari at ng kanyang ama kung pumayag ito sa ganitong kahilingan, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na ang tunay na dahilan kung bakit sila binigyan ng pagkakataong makipagkita sa Royal Sorcerer ay dahil ang head sorcerer ng korte mismo ang nagpakita ng malaking interes sa kakayahan ni Conan at nais siyang makilala. Tinanong siya ng kanyang ama kung anong klaseng magic na ang kaya niyang gawin sa ngayon.
Kaya agad nag-chant si Conan ng spell at lumikha ng isang maliit na bola ng tubig na mabilis na nagbago anyo at naging isang itim na pusa na umupo sa kanyang kondongan, bagay na labis na ikinamangha ng kanyang ama dahil hindi niya akalaing may ganitong klaseng magic, kaya hinaplos niya ang munting pusa at nagulat siya dahil hindi ito pakiramdam na gawa sa magic o tubig kundi parang isang normal na pasang maaari mong makita sa kalsada. Ipinaliwanag ni Conan na kamakailan lamang niya tunay na na-master ang itsura ng mga hayop dahil dati ay nagagawa lamang niyang lumikha ng mga hayop na ganap na transparent. Ngunit sa mga huling beses ay nagagawa na rin niyang baguhin ang color ng mga hayop ayon sa gusto niya, kaya masayang nilalaro ng ama ni Conan ang pusa at tinanong siya ni Conan kung dapat ba silang kumuha ng totoong pusa para sa bahay, ngunit gaya ng isang tipikal na ama ay tumanggi ito at sinabing magdudulot lamang iyon ng maraming kalat, maaari pa siyang matisod at masaktan, at higit sa lahat ay mas gusto raw ng ina ni Conan ang mga aso kaya wala rin talaga siyang choice. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa capital at agad silang sinalubong ng isang silver-haired na babae na nagngangalang Ray, ang second princess ng kaharian at nakatatandang kapatid ni Miri, na mainit na binati ni Conan at sinabing napakalaking swerte niya na magkaroon ng isang napakagandang sister-in-law tulad niya, na ikinagulat ng ama ni Conan at napaisip kung para bang for the streets ang kanyang anak ngunit ipinagpaliban muna niya ang isipin iyon. Ngumiti si Ray at sinabing marami na siyang narinig tungkol kay Conan mula sa kanyang nakababatang kapatid at nais niyang magkaroon ng mahabang pag-uusap kasama siya, at napansin din niya ang pusa kaya tinanong kung kailangan ba nito ng espesyal na pagkain, ngunit nang ailapag ng ama ni Conan ang pusa ay biglang itinigil ni Conan ang spell at ang pusa ay muling naging isang simpleng puddle ng tubig. Dahilan upang mapagtanto ni Ray na mas bihasa pala si Conan kaysa sa una niyang inakala. Habang nalulungkot ang ama ni Conan dahil hindi man lang niya nabigyan ng pangalan ang pusa. Inalok ni Ray na ihatid si Conan patungo sa Black Tower, habang sinabi naman ng ama ni Conan na makikipagkita siya sa hari at pagkatapos ay uuwi na rin, kaya sinabi ni Conan na huwag na siyang alalahanin dahil pagkatapos ng Black Tower ay balak niyang bisitahin si Miri at baka ilabas pa ito sa isang bay date, at sinabihan siya ng kanyang ama na enjoy ang oras niya roon at nangakong magpapadala ng carriage kapag handa na siyang umuwi. Dinala ni Ray si Conan patungo sa Black Tower at tinanong kung komportable ba siyang maglakad o kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabi ni Conan na ayos lang siya at agad siyang nagsimulang magtanong ng napakaraming tanong na ikinagulat at ikinapagtaka ni Ray dahil ang mga iyon ay parang Stephen Hawking level na mga tanong pagdating sa magic. Sinabi ni Ray kay Conan na hindi sila maaaring magkaroon ng ganoon ka-advanced na usapan habang naglalakad at tinanong siya kung alam ba niya kung ilang anak mayroon ang kasalukuyang hari, na hindi pa kailanman naisip ni Conan kaya ipinaliwanag ni Ray na ang hari ay isang total baller na nagkaroon ng 7 prinsipe at 10 prinsesa, kung saan siya ang second princess at si Miri naman ang ika-9. Idinagdag pa niya na kakaiba ang sistemang sinusunod ng bansang ito dahil ang succession ng trono ay hindi automatikong napupunta sa pinakamatandang anak, bagkus ay gumagamit sila ng tinatawag na meritocracy, kung saan ang lahat ng prinsipe at prinsesa ay sinusuri batay sa kanilang skills, merits, talento, at antas ng dedikasyon sa isang partikular na sining. Ibig sabihin kahit ang pinakabatang prinsipe o prinsesa ay may pantay na tsansang magmana ng trono anuman ang edad. Ibinahagi rin niya na siya mismo ay kusang isinuko ang karapatan niya sa trono nang piliin niyang maging mage, at ngayon ay nakatuon sa paghasa ng kanyang kakayahan upang maging isa sa pinakamahusay na wizard ng bansa. Habang naglalakad sila sa hallway ay may biglang pakiramdam na hamatak kay Conan papunta sa bintana kung saan walang malay niyang tinanaw ang direksyon ng isang madilim na tore na pinanggagalingan ng sari-saring presensya ng mga magical beings. At di naglaon ay sinabi ni Risha sa kanya ang isang napakahalagang babala dahil may maliit na posibilidad na madamay siya nang wala sa oras sa labanan para sa succession, kaya pinayuhan siya na huwag munang umanib sa anumang faction hanggat hindi pa siya sigurado sa kanyang desisyon at huwag magsasalita ng kahit ano na maaaring gamitin laban sa kanya upang sirain ang kanyang reputasyon. Bilang kapalit ng mahahalagang payong iyon, nagpa siya si Conan na gumanti sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang espesyal na magic technique kung saan pinapalamig niya ang manipis na layer ng tubig sa ilalim ng kanyang sapatos upang makabuo ng manipis na yelo na nagbibigay daan sa kanila na halos mag-ice skate, na labis na ikinatuwa ni Risha kaya agad niya itong hiniling na subukan, at mabilis namang ginamit ni Conan ang magic sa kanya rin. Pagkatapos nito ay sabay silang nagsimulang mag-skate sa mga koridor na parang mga baliw habang hinahabol sila ng mga guard na hindi pwedeng hayaang may mangyaring masama kay Ray.
Ngunit sa kasamaang palad para sa mga guard ay mas mabilis sina Ray at Conan kaya nakatakas sila, bagamat hindi nagtagal ang kanilang swerte dahil may isang knight na nakakita sa kanila at agad silang hinabol, kung saan tinanong ni Conan kung dapat na ba silang huminto ngunit sobra ang kasiyahan ni Ray at sinabi nitong malamang ay kaya pa nilang takbuhan ang knight, subalit nagkamali sila dahil nahabol din sila nito at dinala palabas sa hardin upang pag-alitan ng husto. Pagkaraan nito ay inihatid sila patungo sa tore kung saan ipinakilala si Conan kay Etch, ang head sorcerer ng kaharian, at agad siyang nakaramdam ng kababang loob sa presensya nito dahil napagtanto niya kung gaano kalawak ang mundo, sapagkat kahit kahanga-hanga na ang magic ni Ray, si Etch ay tila nasa ganap na ibang antas. Agad siyang tinanong ni Etch kung ipinanganak ba siya na may water crest. Na sinagot ni Conan ng oo kahit aminin niyang wala siyang gaanong alam tungkol sa mga crest, kaya ipinaliwanag ni Etch na may 7 uri ng crest na maaaring taglayin ng mga mage na tumutugma sa kanilang magical affinity tulad ng fire, water, earth, wind, light, darkness, at foul, at bukod dito ay may rank din ang bawat crest mula 1 star hanggang 5 star, kaya ang 2-star crest ni Conan ay itinuturing na medyo karaniwan lamang. Sinabi naman ni Ray na kahit siya ay isang 2-star wind mage, na agad na naintindihan ni Conan at pabirong inihalin tulad ang sarili nila ni Ray sa American processed cheese samantalang si Etch ay parang isang artisanal wheel ng aged parmesan, na sinang-ayunan ni Etch at ibinunyag na siya ay isang 4-star mage. Kaagad pagkatapos nito ay dinala niya silang lahat sa training ground sa ibaba at sinabi kay Conan na susubukin niya muna ng kaunti ang kanyang magical prowess, na bahagyang ikinabahala ni Conan habang iniisip kung nangangahulugan ba ito na handa na siyang kunin bilang estudyante ng isang royal mage kapag naipasa niya ang test, ngunit wala siyang gaanong oras upang pag-isipan iyon ng mabuti. Agad na tinawag ni Etch ang isang mas nakatatandang estudyante na isa ring royal mage at inutusan itong ipakita ang kanyang water magic. Kaya nagchant ang mage at biglang lumitaw sa hangin ang isang hanay ng mga magical water droplets na bumuo ng isang napakagandang pattern. Pagkatapos ay humarap si Etch kay Conan at sinabi sa kanya na sakupin ang magic ng lalaki gamit ang sarili niyang magic, kaya naalala ni Conan ang mga turo ni Jen tungkol sa katotohanang hindi lamang siya kayang lumikha ng tubig kundi kaya rin niyang manipulahin ang tubig na nasa paligid na hanggang ngayon ay hindi kailanman naging problema para sa kanya, ngunit ngayon lamang niya napagtanto na hindi pa niya nasusubukang kontrolin ang tubig na mismong nilikha ng ibang mage. Napagtanto niya na si Etch ay walang kahirap-hirap na nakaisip ng isang pagsubok na hindi man lang pumasok sa isip nila ni Jen, at ngayon ay kailangan niyang harapin ito ng biglaan, kaya nagpasya siyang subukan at agad niyang tinangkang agawin ang kontrol ng tubig mula sa silver-haired mage. Sa una ay inakala niyang magtatagumpay siya, ngunit bigla siyang nahirapan nang magsimulang lumaban ang mga water droplets dahil kayang-kayang panatilihin ng mage ang kontrol sa sarili niyang magic, at dito ay lalong naging interesado si Etch sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit hindi basta-basta sumusuko si Conan kaya ibinigay niya ang lahat at ginamit ang buong stamina niya upang maaga ang kontrol, at sa ikinagulat ng lahat ay nagawa ni Conan na maaga ang 2 water balls mula sa isang lubos na bihasa at sanay na mage bago tuluyang itigil ang pagsubok. Bumagsak si Conan sa kanyang mga tuhod habang hinihingal, samantalang tapat namang inamin ng silver-haired mage na hindi niya kailanman inakalang may isang batang makakakuha ng 2 water balls mula sa kanya, at humarap pa siya kay Etch upang sabihing handa siyang kunin si Conan bilang kanyang estudyante, ngunit agad namang nagsalita ang iba pang mga mage at sinabing nais din nilang gawing pupil si Conan. Sinabihan silang lahat ni Etch na tumahimik dahil nais pa niyang makita kung ano pa talaga ang kayang gawin ni Conan, kaya inutusan niya itong lumikha ng isang bagay na naisip niya, at agad namang lumikha si Conan ng isang trampoline gamit ang kanyang water magic, kung saan agad namang tumalon si Ray sa ibabaw nito at nag-enjoy ng husto na parang bata. Pumila ang iba pang mga mage dahil gusto rin nilang subukan at unawain kung paano gumagana ang magic ni Conan at kung kaya ba nila itong gayahin, ngunit sinabi ni Etch kay Conan na nais niyang manatili muna siya sa kastilyo ngayong gabi upang masuri pa nila kung ano pa ang iba niyang kayang gawin. Subalit sumagot si Conan na sa kasamaang palad ay may date siya kay Miri kaya kailangan niya itong ilabas para sa hapunan. Sa sandaling iyon ay tinanong siya ni Ray kung kaya ba niyang lumikha ng iba pang hayop gamit ang kanyang magic o kahit mga tao, at sumagot si Conan na kaya niya ang pareho kaya agad siyang lumikha ng isang human doll na gawa sa water magic na kahawig ng kanyang kasambahay, bagamat hindi pa ito perpekto dahil medyo translucent pa ang itsura nito at hindi pa rin palido ang galaw ng katawan.
Tinanong ng silver-haired mage kung kaya bang pagawin ng kung ano-ano ang mga doll, kaya ikinwento ni Conan ang pagkakataong sinubukan niyang paliparin ang mga ito ngunit hindi iyon naging well-received dahil mukhang tanga raw ang doll habang lumilipad, bagay na ikinainteres ni Etch kaya napilitan si Conan na mag-demonstrate. Pinaglaruan niya ang doll sa pamamagitan ng pagpapalipad dito pataas-baba ng paulit-ulit, na ikinatakot ng kalahati ng mga tao sa kastilyo kaya muli siyang napag-alitan at napilitang humingi ng paumanhin. Nang lumubog na ang araw, sinabi ni Etch kay Conan na matagumpay niyang naipasa ang mga tests at personal siyang magtatalaga ng isang sorcerer upang mas maayos niyang matutunan ang paggamit ng kanyang magic, na labis na ikinatuwa ni Conan kaya agad niyang ibinalita ito sa kanyang ama, na inis dahil 2 beses na siyang nakatanggap ng reklamo tungkol sa anak niya sa loob lamang ng ilang oras at pinagalitan siya sa pagiging pabaya sa paggamit ng magic. Pagkaraan nito ay umalis na ang kanyang ama pabalik sa kanilang mansyon at iniwan si Conan kasama si Ray, na napagtantong kailangan na niyang umalis papunta kay Miri kung ayaw niyang mahuli sa hapunan, kaya sinabi ni Ray na kailangan nilang gumamit ng magic upang makarating agad. Nagpasya silang magsagawa ng isang maliit na eksperimento kung saan lumikha si Conan ng isang water bubble at ginamit naman ni Ray ang kanyang wind magic upang itulak sila pasulong na parang magic carpet ni Aladdin, kaya mabilis silang lumipad sa himpapawid at nakarating malapit sa silid ni Miri sa loob lamang ng napakaikling oras. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Ray na unti-unting hinaan ang kanyang magic at tuluyan niya itong pinatay, dahilan upang bigla silang bumagsak at mahuli na naman sila ng knight na si Dario sa ikatlong pagkakataon sa loob ng araw na iyon, na labis ng galit at muling pinagbigyan sila ng isang mahabang sermon, habang si Miri naman ay naghihintay sa kanyang Prince Charming na nakasuot ng kanyang magandang damit. Kinakabahan na si Mira sa una nilang date kaya paikot-ikot siyang naglalakad sa loob ng kwarto, at nang sabihing dumating na si Conan, agad siyang nagmadaling lumabas ng pinto. Tulad ng nakasanayan, sobrang charming ni Conan at sinabi niyang excited siya sa unang gabi nilang magkasama, habang sinilip naman ng maid ni Mira si Conan at napansin niyang ito nga ang lalaking may espesyal na lugar sa puso ni Mira. Sa hapunan, nagbigay ng toast si Conan para sa magaganda at kakaibang mata ni Mira. At humanga ang maid sa pagiging gentleman niya at sa maingat niyang kilos, pagkatapos ay ikinwento ni Conan kay Mira ang naging araw niya, kung paano niya nakilala ang Grandmaster Blue Cheese, kung paanong pumasa siya sa assessment test, at ngayon ay naghihintay na lamang kung sino ang magiging teacher niya, habang patuloy niyang binubuhusan si Mira ng mga piling papuri at kitang-kita ang buong lakas ng kanyang charm. Nang magkomento siya tungkol sa pagkain, napaisip ang maid kung may mas malalim ba itong kahulugan at bahagyang nag-alala na baka lumalampas na si Conan sa ilang hangganan, pero malinaw sa kanya na masayang-masaya si Mira. Nag-sorry si Conan dahil iyon pa lang ang kaya niyang ibigay na date sa ngayon, pero nangako siyang kapag nagpakasal na sila ay araw-araw na silang magsasalo ng ganitong mga sandali, at buong tapang niyang idineklara na hindi na siya makapaghintay sa hinaharap na maglalakad siyang katabi si Mira, dahilan para mamangha ang maid sa husay niya sa pananalita, habang si Mira naman ay lalong nahulog ang loob at sabik din sa kinabukasan nilang magkasama. Nang gabing iyon ay namumula pa rin si Mira sa kilig kaya kinailangan pa siyang paalalahanan ng maid na matulog na, at makalipas ang ilang sandali ay humingi ng tulong si Aiko kay Conan, na gumamit naman ng Arubo spell para lumikha ng maraming orbs dahil mas pinapadali nito ang paglalaba. Ipinaliwanag ni Conan na naging abala siya sa pagsusulat ng report, bagay na ikinainis ni Io, dahil napansin nitong palagi na lang siyang nakakulong sa kwarto mula nang bumalik siya sa castle at gusto nitong malaman ang dahilan, kaya sinabi ni Conan na marami siyang natutunan roon at nais niya itong may sulat agad bago niya makalimutan. Pinaalalahanan siya ni Aiko na mahalaga ring lumabas, magpa-araw, at gumugol ng oras sa labas dahil parte iyon ng kanyang responsibilidad bilang bata at mahalaga para sa kanyang growth. Kaya naalala ni Conan na gusto raw ng mga babae ang matatangkad na lalaki, sinang-ayunan ito ni Aiko pero tiniyak niyang magugustuhan pa rin niya si Conan kahit matangkad man siya o hindi, at muntik nang sabihin ni Conan na ganoon din ang nararamdaman niya para kay Aiko ngunit pinigilan niya ang sarili dahil magiging bastos iyon kay Mira, dahilan para matawa si Aiko at tawagin siyang isang tunay na ladies man. Kalaunan ay nadismaya si Conan dahil wala pa rin siyang natatanggap na liham na magbubunyag kung sino ang magiging teacher niya. Habang sa tower naman ay hinanap ni Victor si Xianlei. Naunay hindi sumasagot hanggang sa matagpuan siya sa kanyang kwarto at pagsabihan si Victor na huwag kailanman istorbohin ang mahalaga niyang oras ng pagtulog.
Kaya nagsorry si Victor at ipinaliwanag na ipinapatawag siya ng Grandmaster, bagay na ikinainis niya sa una ngunit agad ding pumukaw sa kanyang interes, at sa pagbabalik sa ating bida ay buong pagmamalaki niyang inanunsyo na naitalaga na ang bago niyang teacher, dahilan para magtaka si Aiko kung sino ito, kaya ibinunyag ni Conan na ang pangalan ng kanyang magiging guro ay si Xianlei. Nagulat si Aiko dahil kilalang kilala si Xianlei bilang isang napakagwapo at kahanga-hangang sorcerer, at halos lahat ng kababaihan ay alamang tungkol sa kanya kaya agad siyang nataranta, lalo na't malalaman niyang pupunta mismo si Xianlei sa kanilang bahay, dahilan para sabihin niyang kailangan niyang bumili ng bagong maid outfit. Napaisip si Conan kung tama bang hayaang may ibang lalaki na makilala si Aiko, pero sinabi ni Echo na wala ng oras para mag-isip dahil kailangan pa ni Aiko ayusin ang kanyang mga kuko at mas mahalaga pa, gusto rin niyang magbawas ng timbang, kaya nagmadali si Aiko sa paghahanda at naiwan si Conan na nagtataka kung ano ba ang biglang nangyari. Samantala sa castle, ipinaliwanag ni Rachel kay Mira na ang isang royal sorcerer ay kailangan ng direktang utos mula sa royalty bago makalabas. At dahil kailangang puntahan ni Xianlei si Conan, uutusan siya ni Mira na bantayan siya habang bumibisita, ngunit hindi makapaniwala si Raya na si Xianlei ang napili dahil gusto niyang siya mismo ang maging teacher ni Conan, hanggang sa harangin sila ng dalawa sa mga kapatid ni Mira na may narinig tungkol sa reputasyon ng fiancé niya at malinaw na hindi maganda ang intensyon, kaya diretsahang sinabi ni Raya na wala itong kinalaman sa kanila at inutusan silang umalis sa daan. Bumalik tayo kay Conan na nag-iisip kung ano kayang klase ng tao si Xianlei nang biglang dumating si Mira at nahuli siyang hindi handa. Kaya ipinaliwanag niyang palagi niyang pinaghahandaan ang sarili tuwing makikita niya ito at dahil sa biglaang pagdating nito ay lalo siyang kinabahan sa pambihira nitong kagandahan, patuloy niyang ibinuhos ang kanyang charm hanggang sa mapansing sapat na ang narinig ni Xianlei, kaya bumaba ito ng carriage at agad tumahimik si Conan dahil ramdam niya ang napakalakas na presensya ng Lei at biglang uminit ang tensyon, na agad namang nabasag ng mapatawa si Aiko dahil sa kaba. Patuloy na inoobserbahan ni Conan ang sorcerer at napansin niyang sobrang dense ng kanyang magical power. May kakaibang lagkit na mahirap ipaliwanag at inihalintulad pa niya ito sa honey. Dahil wala pa siyang naramdamang ganito at lubos itong naiiba sa magical power ni Grandmaster Blue Cheese. Kaya napagtanto ni Conan na mas bihasa si Xianlei sa magic kaysa sa lahat ng royal sorcerers na nakilala niya sa castle at dahil lubos niya itong hinahangaan bilang sorcerer ay formal siyang nagpakilala at sinabing gusto sana niya itong tawaging Professor Honey, ngunit tinabla siya ni Xianlei at inutusang tawagin siyang Master Xianlei, sabay paliwanag na ayaw niya sa mga brat. Isiniwalat ni Xianlei na hindi niya tinanggap ang posisyon bilang magic teacher ni Conan at wala rin siyang ganang naroon, dahil sinabi lamang ng Grandmaster na may isang interesanteng brat na dapat niyang makilala kaya siya dumating, at naroon din si Dario na nagsabing tungkulin niyang protektahan si Mira at Xianlei. Napaisip si Conan kung ganito nga ba si Xianlei tulad ng inilarawan ni Aiko at sinagot naman niya na oo. Habang sinabi ni Conan na hindi niya lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng cool, pero base sa mga narinig niya ay siguradong kahanga-hanga si Xianlei, dahilan para magalit ito at isipin na kinukutya siya ni Conan, kahit paulit-ulit nitong iginiit na hindi iyon ang intensyon niya, at dahil hindi malaman ni Xianlei kung ano ang iisipin tungkol sa batang ito ay napagdesisyonan na lamang niyang kakaiba talaga si Conan. Inakala ni Conan na dumating lamang si Mira upang ihatid si Xianlei para makilala siya. Ngunit tiniyak niya na gusto rin talaga niyang bumisita, at hindi ito pinalampas ng palakaibigang si Conan kaya sinabi niyang ganoon din ang nararamdaman niya, dahilan para mainas si Xianlei sa paraan ng kanilang pag-uusap at paalalahanan silang naroon pa rin siya, at dahil gusto niyang magkaroon ng seryosong usapan tungkol sa magic ay agad namang pumayag si Conan, bagamat napansin ni Dario ang ekspresyon ni Xianlei at ramdam niyang tila gusto lang nitong pahirapan si Conan. Sinimulan ni Xianlei sa pagtatanong kung ano ang alam ni Conan tungkol sa compound spells. Kaya ipinaliwanag ni Conan na ang spells ay inilalabas mula sa magic circle na iginuguhit gamit ang magical power at ang compound spells ay nabubuo sa pamamagitan ng paghahati at muling pag-aayos ng magic circles. Saka tinanong ni Xianlei kung ilang sections ang kaya niyang kontrolin. Kaya isiniwalat ni Conan na kaya niya ang 31 sections. Bagay na ikinagulat ni Xianlei, at dagdag pa ni Conan na minsan ay umaabot siya sa 32 pero pumapalya. Sinabi ni Xianlei na hindi yun masama at ibinunyag niyang kaya naman niya ang 50 sections.
Dahilan para mabigla si Conan, ngunit mas interesado si Xianlei kung paano niya nalagpasan ang kilalang mahirap na 20 section hurdle. Kaya ipinaliwanag ni Conan na gumamit siya ng layered crests, at humanga si Xianlei nang malaman na sariling diskarte ni Conan ang nagdala sa kanya roon at gumamit lamang siya ng maraming maliliit na tricks, bagay na hindi inaasahan ni Xianlei ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit gustong-gusto ng ibang royal sorcerers na maging teacher ni Conan, dahil bihirang-bihira ang isang estudyanteng may ganitong kahusayan at tunay na exceptional na talento. Matapos ang mga tanong ay inutusan ni Xianlei si Conan na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit hiniling ni Conan na ipakita muna ni Xianlei kung paano ang 50 sections. Naagad nitong tinanggihan dahil wala raw saysay magturo sa hindi pa kayang gawin iyon at ayaw niyang magsayang ng oras. Kaya sinabi niyang patunayan muna ni Conan ang sarili at humingi ng pagtuturo ng maayos na parang isang teacher's pet, at bagamat sigurado si Mira na hindi papayag si Conan ay nagkamali siya dahil sabik na sabik itong matuto mula sa pinakamahusay na royal sorcerer kaya buong tapang niyang hiniling kay Xianlei na turuan siya at paulit-ulit pa itong nagbigay ng papuri dahil gusto talaga niyang matutunan ang 50 sections. Nang magsawa si Xianlei ay sinabi niyang huwag muna siyang tawaging Master Xianlei dahil hindi pa niya kinikilala si Conan. Ngunit pumayag siyang ipakita kung gaano siya kahusay. At isiniwalat niyang taglay niya ang 3-star Crest of Earth na ginamit niya upang mag-summon ng isang pader. Saka inutusan si Conan na sirain iyon gamit ang magic kung hindi ay aalisin niya siya bilang estudyante. Ngunit bago magsimula ay sinabi ni Xianlei na gusto muna niyang makita ang waterbed na matagal na niyang naririnig. Kaya nilikha ito ni Conan at inanunsyo ni Xianlei na mag-oobserba siya habang nagpapahinga at inutusan si Conan na gawin ang kanyang makakaya. At sa sandaling mahawakan ni Xianlei ang waterbed ay agad siyang nilamon ng matinding ginhawa na parang higaan ng malalambot na balahibo kaya't agad siyang nakatulog, habang hinawakan naman ni Conan ang pader at napansin niyang sobrang tigas nito ngunit kasabay nito ay napakakinis. Pinaka-namumukod-tangi sa lahat ay ang sobrang incredible na density ng magical power ng pader, at sa sandaling iyon ay naalala ni Conan ang mga basic na itinuro sa kanya ni Jenny, na ang magic ay isang crest at ang crest ay nangangahulugang magic circle, kung saan ang caster ay lumilikha ng iba't ibang spells sa pamamagitan ng muling pag-aayos ng iba't ibang magic circles at ang mga magic circles na ito ang nagsisilbing pundasyon ng bawat spell. Ang compound magic naman ay tumutukoy sa bilang ng beses na hinati at muling binuo ang base magic circle at ito ang mismong esensya ng magic dahil ipinapakita ng numerong ito ang level ng magic at ang lawak ng alterations nito. Kaya nang suriin ni Conan ang pader ay napagtanto niyang isa itong kristal ng compound magic na may mahigit 40 sections, isang bagay na tunay na kahanga-hanga at halos hindi niya maisip kung paano nagawang pataasin ng isang tao ang sections ng ganito kataas. Nabigla sina Echo at Mira nang sabihin ni Conan na kailangan nilang mag-usap, dahil nais niyang hintayin munang magising si Xianlei, ngunit nag-alala si Mira at pinaalalahanan siya na babagsak siya kung hindi niya masisira ang pader. Kaya buong kumpiyansa namang sinabi ni Conan na kaya niya itong sirain kahit kailan niya gusto. Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Xianlei at sinabihang 2 oras siyang nakatulog. At nang makita niyang nagpapahinga lang si Conan ay inakala niyang sumuko na ito sa pagsira sa pader, ngunit nanatiling kalmado at kumpiyansa si Conan at tinanong siya kung handa na ba siyang makita itong masira, kaya pinayagan siya ni Xianlei at agad ginamit ni Conan ang kanyang Arubo spell, dahilan para mabuo ang maliliit na water orb sa ibabaw ng pader, at agad na pagtanto ni Echo na ito rin ang parehong spell na ginamit ni Conan sa paglalaba. Ipinaliwanag ni Conan na ang pader ay gawa sa lupa na nagiging sobrang marupok kapag sumipsip ito ng tubig lampas sa kaya nitong i-hold, bagay na labis na ikinahanga ni Xianlei, bagamat nagtanong siya kung bakit ginamit ni Conan ang Arubo spell gayong ang specialty nito ay ang Ayori spell, at simple lamang ang sagot ni Conan dahil mas madali raw ito. Muli na namang namangha si Xianlei dahil sa halip na gumamit ng brute force ay tiningnan ni Conan ang pader bilang lupa at pinili lamang itong hugasan palayo. At ipinaliwanag ni Xianlei na may mga spells na mas angkop sa partikular na sitwasyon at subject at tungkulin ng isang sorcerer na makita iyon, kaya tinanggap ito ni Conan bilang papuri at nagtanong kung ibig bang sabihin nito ay tuturuan na siya ni Xianlei. Na agad namang nilinaw ni Xianlei na siya ang magdedesisyon at kinumpirma niyang opisyal ng magiging estudyante ni Conan simula sa araw na iyon. Sinabi ni Xianlei na siya na ang pinakamaswerteng bata sa mundo at sinang-ayunan ito ni Conan dahil bukod sa natagpuan niya ang kanyang teacher ay kasama pa niya si Mira,
Bagay na muling ikinainis ni Lei dahil pinaalalahanan niya si Conan na mas mahalaga ang kanyang teacher kaysa maging ang kanyang fiancé, at ngayon na estudyante na niya si Conan ay marami pa siyang dapat gawin dahil napakarami niyang ituturo at tutulungan pa niya ito sa mga eksperimento. Saka napaisip si Lei kung ano ang magiging gagawin ni Mira at nahuli siya sa tanong, kaya ipinaliwanag niya na lalong gagaling si Conan at mabilis na angat sa mundo kaya tiyak na dadagsain siya ng mga babae. Isang bagay na hindi rin may kakaila ni Mira dahil malaki na ang inangat ni Conan bilang estudyante ng isang royal sorcerer habang siya naman ay nananatiling isang prinsesa na may mababang katayuan. Lubos na pinanghihinaan ng loob si Mira at alam niyang kung wala siyang gagawin ay walang magiging kinabukasan kung saan magkasama sila ni Conan, kaya nagsimula siyang manginig sa kaba at agad namang sinabihan ni Conan si Lei na huwag maging masama sa kanya. Dahil ramdam ni Conan na may ugali si Lei na maging harsh sa mga babae at siya rin ang tipo ng taong huli na kung mare-realize ang sarili niyang pagkakamali. Biglang binaligtad ni Conan ang sitwasyon nang sabihin niyang ang ganitong uri ng lalaki ay kadalasang masungit sa babaeng gusto niya hanggang sa maaga ito ng iba sa harap mismo ng kanyang mga mata, at doon niya talaga tinamaan si Lei, kaya agad nitong sinabi na tama na iyon. Napaisip si Conan kung may nasabi ba siyang mali kay Professor Honey. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Lei na huwag siyang tatawagin sa ganoong pangalan, at nang gabing iyon ay napaisip si Mira sa mga sinabi ni Lei at napagtanto niyang may katotohanan ang mga iyon kaya determinado siyang gumawa ng hakbang. Makalipas ang ilang araw, bumalik sina Zian at Erika sa bahay ni Conan para sa susunod niyang lesson. At sobrang excited si Conan na halos hindi niya mapigilan ang sarili niya. Ngunit sa halip na training, mukhang may iba palang plano si Zian para sa lesson ni Conan ngayong araw kaya dinala niya ito sa isang bakanteng opisina at ibinuhos sa mesa ang isang tambak ng mga dokumento para ayusin ni Conan. Na technically ay trabaho talaga ni Zian pero tinatamad siyang gawin kaya sinabi niya kay Conan na kailangan niyang matapos ang lahat ng iyon bago matapos ang araw at inutusan pa siyang gumawa ng isa pang waterbed para makapagnap siya habang ginagawa ito. At dahil magiging abala si Conan buong araw sa mga papeles, hindi siya makakausap ni Mira kahit kailan kaya nag-offer si Aiko na ipagtimpla siya ng tsaa habang naghihintay. Ngunit tumanggi si Mira at sinabing may pabor sana siyang gustong hilingin. Sinabi ni Mira kay Aiko na gusto niyang magpraktis ng swordsmanship sa mga libreng oras niya habang nandito siya ngunit nakiusap siyang itago muna ito kay Conan dahil ayaw niyang malaman niya hanggang sa maging magaling na siya at maging worthy para sa kanya. Habang nagte-training si Mira sa labas ay abala pa rin si Conan sa pag-oorganisa ng lahat ng dokumento ni Zian ngunit sobrang hirap nito dahil ang sulat kamay ni Zian ay halos sapat na para maging doktor. Makalipas ang ilang sandali ay nagising din si Zian mula sa kanyang nap at tinanong si Conan kung tapos na ba siya sa mga dokumento ngunit sinabi ni Conan na kalahati pa lang ang natatapos niya. Sinabi ni Zian na sobrang bagal niya sa ganitong trabaho ngunit ipinagtanggol ni Conan ang sarili niya at sinabing tapos na sana siya kung hindi lang parang pangsanggol ang penmanship ni Zian dahil kalahati ng mga dokumento ay halos hindi na mabasa. Kaya napilitan si Conan na buuin at unawain mag-isa ang karamihan sa mga theory para may sulat niyang muli ang mga ito sa paraang hindi mukhang chicken scratch. At hindi may kakaila ni Zian na sobrang gulo talaga ng sulat kamay niya ngunit sinabi niyang mahalagang bahagi ito ng training ni Conan dahil may pagkakaiba ang information at knowledge. Dahil kung binabasa lang ni Conan ang mga dokumento ay information lang ang makukuha niya ngunit dahil napakapangit ng sulat ay napipilitan siyang i-decipher at intindihin ang mga theory mag-isa sa halip na basta basahin lang ang mga ito. At dahil dito, mas malaki ang posibilidad na talagang matandaan niya ang konsepto sa hinaharap. Na talagang may malaking saysay, kaya nagpasalamat si Conan kay Zian dahil sa pagiging isang napakahusay na guro. Ngunit sa kabila nito ay malinaw pa ring paraan lang ito ni Zian para ipasa kay Conan ang sarili niyang trabaho. At pagsapit ng pagtatapos ng araw ay oras na para umalis sina Zian at Erika. Subalit may ilan pang tanong si Conan dahil naalala niyang may nakita siyang diagram ng isang spell sa isa sa mga dokumento at gusto niyang malaman kung para saan iyon. Alam ni Zian kung ano ang tinutukoy ni Conan ngunit mas madali raw itong ipakita kaysa ipaliwanag doon mismo kaya sinabi niya kay Conan na pumunta sa Black Tower sa susunod nilang lesson. At makalipas ang ilang araw ay dumating si Conan sa Black Tower kung saan tuwang-tuwa ang lahat ng Royal Sorcerers na makita siyang muli at excited silang masaksihan ulit ang magic ni Conan. Ngunit agad pinutol ni Zian ang kasiyahan at sinabi sa lahat na naroon si Conan para sa kanya kaya kailangan nilang umatras.
Pagkatapos ay inutusan niya si Conan na sumunod sa kanya, ngunit nang mapansin ni Naraya at ng iba pa na sinusubukan ni Zian dalhin si Conan sa sarili nitong kwarto ay agad nila itong pinigilan dahil masyado raw delikado iyon para sa isang bata. Subalit may perpektong sagot na si Zian sa sitwasyong iyon kaya inutusan niya si Conan na gumawa ng ilang waterbed at agad namang nakatulog ang lahat sa ibabaw ng mga ito dahil hindi nila ito kayang labanan. At habang papunta sila sa kwarto ni Zian ay nagsimulang magkwento si Zian kay Conan tungkol sa magic tools. Mga bagay na gumagana gamit ang magic tulad ng lamp na naroon at kung paano maraming magic engineers ang iniaalay ang kanilang buhay sa paglikha ng magic tools para lutasin ang mga pang-araw-araw na problema. Hanggang sa makarating sila sa opisina ni Zian na puno ng napakaraming research papers tungkol sa mga magic theory na hindi pa kailanman narinig ni Conan. At sinabi ni Zian na malaya siyang magbasa ng kahit alin doon ngunit ang tunay na dahilan kung bakit niya dinala si Conan ay para ipakita ang isang magic tool na matagal na niyang ginagawa. Isang device na nagbibigay daan para makakain siya ng mainit na pagkain sa loob ng kanyang kwarto nang hindi na kailangang pumunta sa cafeteria, at bagamat wala siyang naging problema sa paggawa ng mga solid na bahagi ng device ay nahihirapan siyang i-perfect ang mga soft na bahagi nito, at dito ngayon papasok ang tulong ni Conan. Sinabi ni Zian kay Conan na tutulungan niya ang development ng magic tool na ito bilang bahagi ng training niya. At mukhang masaya namang tumulong si Conan, ngunit bigla namang pumasok ang Grandmaster na talagang gustong makausap si Conan kaya inanyayahan niya itong sumama sa cafeteria para mag-lunch. Subalit walang oras sina Zian at Conan para magsayang ng oras sa kwentuhan kaya sinabi ni Zian kay Conan na gumawa na naman ng isa pang waterbed at tulad ng iba ay nakatulog ang Grandmaster sa loob lamang ng ilang segundo. At ngayong naasikaso na iyon ay bumalik sina Conan at Zian sa pag-uusap tungkol sa magic device kung saan sinabi ni Zian na siya ang bahala sa outer frame ng device gamit ang earth magic habang ang maliliit na internal mechanism naman ay kay Conan ipauubaya. Makalipas ang ilang sandali at matapos magising ang lahat mula sa kanilang nap ay sabay-sabay silang bumaba sa cafeteria para mag-lunch at nananatili pa rin ang excitement nilang makipag-usap kay Conan. Paulit-ulit nilang sinasabi na pwede siyang magpalit ng teacher kung gugustuhin niya ngunit sinabi ni Conan na masaya siya sa pagtatrabaho sa ilalim ni Zian at nang marinig iyon ay nainggit ang lahat ng ibang sorcerers. Patuloy na pinupuri ni Conan si Zian bilang isang mahusay na guro na ikinatuwa naman niya ngunit pinatigil siya ni Zian dahil kung magpapatuloy pa raw iyon ay baka abangan siya ng iba sa parking lot. Kaya nagbago ng topic si Conan at tinanong si Raya kung nasaan si Erika dahil gusto sana niyang makipagtsaa sa kanya bago umalis. Ipinaalam ni Raya na kasalukuyan itong nasa entrance ceremony ng senior school para sa mga nobles kaya hindi niya ito makikita ngayong araw. Alam ni Conan na papasok si Mira sa mas mataas na edukasyon ngunit hindi niya alam na nagsimula na pala ito. Tinanong ng Grandmaster si Conan kung ano ang balak niyang gawin ngayon at sinabi niyang hindi niya gusto ang ideya na may pit sa loob ng classroom buong araw ngunit kung kinakailangan para makapag-graduate ay kukuha na lang siya ng graduation exam tulad ng ginawa niya noon. Tinanong siya ng Grandmaster kung sigurado ba siyang ayaw niyang pumasok sa school dahil sa talento niya ay bagay na bagay raw siya sa Magic Academy. At doon lang nalaman ni Conan na may ganitong magic school pala dahil ngayon lang niya ito narinig. Kaya ipinaliwanag ng Grandmaster na ito ang institusyon na pinapasukan ng lahat ng Royal Sorcerers at maging ng mga sorcerer mula sa iba't ibang panig ng mundo upang matutunan ang lahat ng dapat malaman tungkol sa magic. At kailangan ay hindi bababa sa 12 taong gulang para makapasok dito kaya hindi pa pwedeng pumasok si Conan sa loob ng 2 pang taon. Ngunit kahit si Zian ay naniniwalang magandang ideya ito kaya sinabi niyang pag-isipan muna ito ni Conan. At lumipas ang 2 taon kung saan tuloy-tuloy at maayos ang naging progreso ng training ni Conan hanggang sa kayanan niyang mag-cast ng 55 section spells na ka-level na ng spells ni Zian. Kaya malinaw na isa na siyang disenteng malakas na mage. At matapos ang training sa araw na iyon ay pumasok ang lahat upang kumain ng mainit-init na pie gamit ang bagong tapos na lunchbox magic tool na gumana ng eksakto ayon sa plano at agad pang sumikat sa buong kaharian. Ngunit medyo naiinis si Conan dahil kinuha ni Zian ang lahat ng royalties ng imbensyon kahit kalahati ng trabaho ay siya ang gumawa. At sa kabuuan ay nakapag-collaborate na sina Conan at Zian sa 8 magic tools at 5 magic theory papers hanggang sa ngayon at eager pa rin si Conan na gumawa ng mas marami. Subalit bigla na lamang sinabi ni Zian na siya na ang bahala sa lahat ng natitirang trabaho mag-isa.
Pinaalala ni Conan na kailangan pa nilang tapusin ang insect trapang magic device dahil hindi pa ito kumpleto, ngunit muli lang sinabi ni Zian na kaya na niya iyon mag-isa. At dito nagsimulang makaramdam si Conan na parang sinusubukan na siyang itaboy ni Zian. Kaya pinaalala ni Zian kay Conan na malapit na ang birthday niya at MAGTU 12 na siya na nangangahulugang maaari na siyang opisyal na pumasok sa magic school, kaya doon na raw siya dapat mag-focus. Ngunit sinabi ni Conan na ayaw niyang pumasok dahil maaari naman siyang magpatuloy sa pag-aaral kay Zian. Subalit sinabi ni Zian na hindi iyon pwede dahil si Conan ay isang water mage samantalang siya ay isang earth mage, kaya maraming bagay na hindi niya kailanman maituturo kay Conan gaano man siya kagaling. Ngunit kung papasok si Conan sa magic school ay may posibilidad na makatagpo siya ng isang natatanging water mage dahil kahit si Zian ang pinakamahusay na mage sa kaharian ng Helia ay marami pa ring mage sa labas ng kaharian na maaaring mas magaling pa kaysa sa kanya. Alam ni Conan na tama si Zian, ngunit nag-aalangan pa rin siyang iwan ang kanyang master at ang kanilang tahanan para pumasok sa magic school. Ngunit biglang hinawakan ni Mira ang kanyang kamay at sinabi niyang sa tingin niya ay dapat siyang pumunta dahil gusto niyang maging pinakamahusay na bersyon ng sarili niya si Conan, at tiniyak pa niyang pagbalik nito ay isa na siyang babaeng karapat-dapat tumayo sa kanyang tabi. Labis na naantig si Conan sa katapatan ni Mira kaya pumayag siyang pumasok sa magic school at tinanong kung saan ito matatagpuan. Ngunit nang malaman niyang napakalayo pala nito ay bigla siyang nagdalawang isip at ayaw na sanang tumuloy. Hanggang sa muli siyang mahikayat na sumang-ayon, ngunit dahil sobrang layo ng paaralan ay hindi muna siya makakauwi ng matagal, kaya tinanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin upang makapaghanda para sa magic school. At sinabi ni Zian na kailangan niyang tandaan na huwag mawala sa isip ang mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. At dahil sa mga salitang iyon ay naalala ni Conan ang mismong dahilan kung bakit niya sinimulan ang kanyang magic journey. Iyon ay ang paglikha ng sarili niyang mga mata. Isang bagay na halos nakalimutan na niya dahil sa tulong ng magic ay nagagawa na niya ang karamihan ng mga bagay nang walang kahirap-hirap. Ngunit hindi naman kailanman nilayo ng magic bilang kapalit ng totoong mga mata, kaya hindi niya rin akalaing hinayaan niyang maging kampante ang sarili niya. At sa nakalipas na 2 taon ay itinuro ni Zian kay Conan kung paano mag-cast ng magic na may hanggang 55 layers. 3-dimensional magic circles, imaginary magic code, at marami pang iba. Ngunit kahit si Zian ay hindi pa nakarinig ng magic na ginagamit upang lumikha ng mga mata, kaya nakasalalay na ngayon kay Conan ang pagdiskubre kung paano niya ito magagawa ng mag-isa. Ngunit sigurado si Zian na makakahanap siya ng paraan dahil siya ang kanyang pinakamamahal na estudyante. Samantala sa bahay ni Conan ay napagdesisyonan niyang ilaan ang lahat ng oras niya sa pananaliksik kung paano lumikha ng magic eyeballs, at ang una niyang sinubukan ay ang paggawa ng water ball na sobrang reflective na gumana naman bilang salamin, ngunit hindi naipapasa ang imahe kay Conan kaya halos wala itong silbi hanggat hindi niya natutuklasan kung paano ipapadala ang nakikita nito diretso sa kanyang utak. At buong maghapon ay sinubukan niya ang iba't ibang variation ng ideya tungkol sa salamin, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay hanggang sa dumating ang gabi na tuluyan na siyang napagod at naubusan ng ideya. Kaya upang malanawan ang isip ay pumunta siya sa kwarto ni Iksho at tinanong ito kung gusto ba nitong magsana kasama niya. Sobrang excited si Iksho dahil hindi araw-araw na na-enjoy niya ang isa sa mga sikat na sana treatment ni Conan. Kaya tinanong niya kung jijisingan ba niya ang kanilang mga magulang. Ngunit sinabi ni Conan na ayaw niyang istorbohin ang mga ito sa ganitong kalate na oras. Subalit alam ni Iksho na mahal din ng kanilang mga magulang ang sana, kaya siguradong magtatampo ang mga ito kung hindi sila jijisingan. At makalipas ang ilang sandali ay nagtipon-tipon ng buong pamilya sa loob ng sana kung saan pinuno ito ni Conan ng steam upang sabay-sabay nilang ma-enjoy ang init. At tinanong ni Iksho si Conan kung bakit bigla niyang naisipan magsana sa ganitong oras ng gabi dahil bihira niya itong gawin. Kaya ipinaliwanag ni Conan na abala siya kamakailan sa pinakamalaki niyang project, ngunit na-stop siya. At agad namang naintindihan ng iba na ang tinutukoy niya ay ang kanyang magic eyeballs kahit wala naman silang masyadong magagawa upang makatulong sa research nito. Kaya sinabi na lamang ni Iksho na kung kailangan niya ng pahinga ay palagi siyang pwedeng lumapit sa kanila. At kinabukasan ay nag-aalmusal si Conan sa kanyang kwarto habang iniisip kung gaano kabait ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa kanya, at naisip niya na ang unang bagay na gusto niyang gawin kapag nagawa na niya ang kanyang mga bagong mata ay ang pagmasdan ng matagal ang mga mukha ng mga taong mahalaga sa kanya.
At makalipas pa ang ilang oras ay sa wakas ay nakagawa si Conan ng malaking progreso sa kanyang eyeballs dahil gamit ang water mirror bilang base at paglalapat ng totoong logic sand pattern ay nagawa na nitong i-track ang gumagalaw na mga tanawin at direktang ipadala ang mga ito sa isipan ni Conan. At dito niya tuluyang naranasan ang tunay na vision sa kauna-unahang pagkakataon kaya siya ay labis na namangha sa ganda ng lahat ng kanyang nakikita. Ngunit habang nilulunod pa siya ng mga kahanga-hangang tanawin ay bigla niyang napansin ang isang higanting alimango sa likuran niya at pakiramdam niya ay hindi ito dapat naroroon. Subalit nagpa siya siyang balewalain muna ito dahil espesyal ang sandaling iyon at nakode na niya na ang unang gagawin niya matapos magkaroon ng vision ay ang tingnan ng mabuti ang sarili niya kaya gumawa siya ng salamin at nagsimulang titigan ang sarili. Ngunit sa kasamaang palad ay napagtanto niyang medyo mid lang pala ang itsura ng mukha niya kaya hindi naging kasing impactful ang reveal gaya ng inaasahan niya, at matapos iyon ay humarap na si Conan sa higanting alimango at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon dahil malinaw na hindi ito normal. Nanatiling tahimik ang alimango at saglit na naisip ni Conan ang posibilidad na baka ito ang tunay na anyo ni Aiko. Ngunit agad ding napatunayang mali ang teoryang iyon nang bigla itong pumasok sa kwarto ilang sandali lang ang lumipas. At dahil sa biglaang pagpasok niya ay nagulat si Conan kaya napaatras siya at muntik nang matambo papunta sa alimango. Ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niyang hindi talaga pisikal na naroon ang alimango dahil kahit nakikita pa rin niya ito ay dumiretso lang ang kamay niya nang subukan niya itong hawakan. Nalubos na ikinagulo niya. Nalito rin si Aiko kung bakit bigla na lang nagwawasiwas ng kamay si Conan sa hangin hanggang sa mapansin niya ang magic eyeball na lumulutang sa tabi nito at doon niya naunawaan na nagtagumpay na si Conan sa kanyang layunin. Labis ang tuwa ni Aiko kaya niyakap niya ito ng mahigpit ngunit aksidente niyang nataman ng magic eye kaya umikot ito at labis na nahilo si Conan. Agad namang humingi ng paumanhin si Aiko dahil sa pagkakatama niya sa mata nito at dahil espesyal ang okasyon ay inalok niya si Conan na maghanda ng isang espesyal na handaan para mag-celebrate. Naikinatuwa naman ni Conan, ngunit nananatili pa rin ang maliit na problema ng higanting alimango na nakatayo sa gitna ng kwarto na tila hindi man lang nakikita ni Aiko. At para mas lalo pang gamulo ang sitwasyon ay may nakikita ring itim na sungay si Conan sa ulo ni Aiko kahit hindi pa ito kailanman nagbanggit na mayroon siyang sungay at tila hindi rin niya alam na naroon iyon. Kaya hindi na alam ni Conan kung ano ang iisipin at napagdesisyonan niyang hayaan muna ang lahat at intindihin na lang ito sa ibang pagkakataon. At sa ngayon ay lumabas muna siya upang malasap ang kauna-unahan niyang tunay na karanasan sa labas ng mundo. At bagamat inaasahan ng isa na mamangha siya sa ganda ng mga bukirin ay kabaligtaran ang nakita niya gamit ang kanyang magic vision dahil ang bumungad sa kanya ay isang madilim at tigang na kalawakan na may itim na araw at mabigat na atmosfera. Na hindi niya talaga inaasahan ngunit dahil ngayon lang niya nakita ang langit ay hindi niya rin masabi kung normal ba iyon o hindi. Ilang sandali pa ay sumunod si Aiko sa kanya palabas dahil pupunta sila sa main building upang ipaalam sa iba na nakakita na siya. Ngunit patuloy pa ring nababahala si Conan dahil sinusundan siya ng alimango at hindi pa rin ito nakikita ni Aiko, at nang makarating sila sa main house ay labis na nagalak si Iksho at ang ina ni Conan sa balitang nakakita na siya at masaya rin si Conan na makita sila, ngunit sa hindi malamang dahilan ay may mga pakpak si Iksho at ang kanyang ina naman ay may heterochromia. Para kay Conan ay sobrang cool ng itsura nilang dalawa. Ngunit tulad ng sungay ni Aiko, siya lang ang nakakakita nito at hindi pa rin niya alam kung bakit. At makalipas ang ilang sandali ay nagmamadaling umakyat sa hagdan ang ama ni Conan matapos ipaalam sa kanya na nakakita na ang kanyang anak. At inaasahan ni Conan na may makikita rin siyang invisible feature dito tulad ng sa iba. Ngunit sa kanyang gulat ay mukhang isang naglalakad na kalamidad ang kanyang ama na ka-level ng antiviral. At dahil tila wala ni isa sa kanila ang may kamalay-malay sa kanilang mga invisible feature ay naisip ni Conan na wala ring silbi kung pag-uusapan niya ito sa kanila kaya napagpasyahan niyang maghintay at itanong na lamang kay Zian kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. At hindi nagtagal ay umabot ang balita ng tagumpay ni Conan hanggang sa Royal Castle kung saan ipinaalam kay Zian na pinapayagan siyang umalis ng kastilyo upang bumisita kahit hindi na siya opisyal na instructor ni Conan dahil espesyal ang okasyong ito. At kalaunan sa araw na iyon ay dumating ang karwahe mula sa kastilyo at si Erika ang unang bumaba upang batiin si Conan. Sinabi niyang sobrang saya niya na natupad nito ang kanyang pangarap at hiniling na makita kung paano gumagana ang spell.
Kaya pinagbigyan siya ni Kunon at binuo ang kanyang magic eye habang ipinapaliwanag na nire-reflect nito ang lahat ng imahe at direktang ipinapadala sa kanyang utak bagamat kailangan pa ring bukas ang tunay niyang mga mata para may makita siya. At doon napansin ni Mira na nakapikit pala ang mga mata ni Kunon sa buong oras kaya hiniling niyang tumingin ito sa kanya. Ngunit medyo kinakabahan si Conan dahil hindi niya alam kung ano ang magiging itsura ni Mira. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Erika. At sa kabutihang palad ay mukhang normal ito at kasing ganda ng inaasahan niya bagamat may isang balahibo na nakausli sa ulo nito na pinili na lamang niyang balewalain. Hindi nagtagal ay dumating din si Dario upang batiin si Conan sa kanyang tagumpay at sa paningin ni Conan ay parang may dala itong isang legendary sword sa likod. Ngunit wala iyon kumpara sa nakita niya nang dumating si Zian dahil mistula, itong isang nilalang na gawa sa purong liwanag at hirap na hirap siyang tumingin dito dahil sobrang liwanag nito, at noong una ay inakala ni Zian na nagbibiro lang si Conan ngunit sinabi ni Conan na seryoso siya at talagang mukha raw itong isang phone na naka-max brightness sa gitna ng gabi. Hiniling ni Conan kay Zian na sumama muna siya sa loob dahil may gusto siyang pag-usapan ng pribado at pumayag naman si Zian kaya sumunod ito sa kanya. Habang si Erika naman ay lumabas patungong hardin upang ipagpatuloy ang kanyang training kasama si Dario gaya ng nakasanayan. At sa loob ay ikinwento ni Conan kay Zian ang lahat ng nangyari mula nang magkaroon siya ng vision kabilang na ang higanteng alimango na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta at ang mga kakaibang feature na bigla na lang niyang nakikita sa mga tao. Nalabis namang ikinatawa ni Zian dahil kailanman ay wala pa siyang narinig na ganitong karanasan. Ngunit hindi ito nakakatawa para kay Conan dahil kapag pinakasalan niya si Mira at lumipat sila sa villa ay ayaw niyang may higanteng alimango na nanunood sa bawat kilos niya. At sa kabila ng pagbibiro ay seryosong naniniwala si Zian na nagsasabi ng totoo si Conan dahil masyadong detalyado at vivid ang mga paglalarawan nito para basta imbento lamang. At nakaramdam pa siya ng kaunting pagmamalaki nang marinig na nakikita siya ni Conan bilang isang nilalang na gawa sa liwanag kahit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. At ayon kay Zian ay may dalawang posibleng paliwanag sa kalagayan ni Conan ngayon kung saan ang una ay maaaring ang magic eye ni Conan ay nagbibigay daan upang makita niya ang hugis ng kaluluwa ng mga tao kaya siya nakakakita ng mga tagong anyo na hindi napapansin ng iba. Nainamin ni Conan na posible nga ngunit kung ganoon ay nangangahulugan itong ang sarili niyang kaluluwa ay isang higanteng alimango na ayaw niyang tanggapin. At ang ikalawang posibilidad naman ay hallucinations na dulot ng matinding magic sickness. Isang konseptong hindi pa naririnig ni Conan kaya ipinaliwanag ni Zian na may mga lugar sa mundong ito na siksik sa magical energy at minsan ay naglakad siya sa isang ganoong lugar kung saan bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo na para bang uminom siya ng 20 shot ng vodka sa isang iglap at nagsimula siyang makakita ng napakaraming immaterial creatures na gumagalaw sa paligid ng walang pisikal na anyo. Na halos kapareho ng nararanasan ni Conan ngayon ngunit wala silang paraan upang makasiguro dahil kulang pa ang kaalaman nila tungkol sa fenomeno na ito, kaya sinabi ni Zian na mas marami pa silang matutuklasan habang mas marami pang bagay ang tinitingnan ni Conan ngunit sa ngayon ay kailangan muna nilang ipagpatuloy ang pagbuo ng mga theory upang makahanap ng pattern. Tinanong ni Conan si Zian kung posible bang nagkamali lang siya sa paggawa ng magic eye kaya niya nakikita ang lahat ng kakaibang bagay na ito. Ngunit sinabi ni Zian na hindi iyon posible dahil anumang likhain ng isang kasing talino ni Conan ay tiyak na gagana. At ipinaliwanag niyang maraming nilalang sa kalikasan ang hindi nakakakita ng kulay. May ilan na may 12 ng mata at may iba naman na walang mata. Kaya walang iisang tamang paraan ng pagtingin at normal lang na may sarili si Conan na paraan ng pagtingin sa mundo. At bukod pa rito ay maaaring may mahalagang kahulugan ang mga bagay na nakikita niya na hindi pa nila nauunawaan sa ngayon. Ngunit pansamantala ay mas mabuting huwag muna niyang sabihin kanino man ang tungkol sa mga kakaibang nakikita niya dahil hindi magandang ideya na makaakit ng atensyon bago pa niya lubusang maintindihan kung paano ito gumagana. Sumang-ayon si Conan kay Zian at ikinatuwa niyang humingi muna siya ng payo bago gumawa ng kahit ano. Kahit na masakit pa rin sa kanyang mga mata ang direktang pagtingin kay Zian kaya hirap siyang mag-focus. At habang lumalalim ang gabi ay natapos na si Mira sa kanyang training ngunit patuloy pa ring nag-uusap sina Conan at Zian sa loob kaya hindi siya makaalis nang wala si Zian at napilitan siyang maghintay sa labas kasama si Aiko.
At dahil papalapit na ang birthday ni Conan ay tinanong ni Mira si Aiko kung may ideya ba ito kung anong magandang regalo ang ibibigay, ngunit sinabi ni Aiko na magiging masaya si Conan sa kahit anong ibigay ni Mira kaya hindi na niya kailangang mag-overthink. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na rin sina Conan at Zien, ngunit nang makita ni Zien si Mira ay bigla siyang napatawa dahil hindi niya mapigil ang isipin kung gaano ito ka-awkward tingnan para kay Conan na nakikita siyang may balahibo sa ulo. At kalaunan ay tinulungan ni Aiko si Conan na linisin ang kanyang opisina at tinanong kung saan niya ilalagay ang isang tambak ng mga libro, ngunit sinabi ni Conan na tapos na niyang basahin ang lahat ng iyon kaya pwede na lang ibalik sa library ng main building. At ang dahilan ng paglilinis ng opisina ay dahil ika-12 kaarawan na ni Conan sa araw na iyon at opisyal na siyang nagpasya na pumasok sa Magic School, at pagsapit ng gabi ay naghanda ng isang salo-salo ang pamilya ni Conan para sa kanya at ibinigay sa kanya ang mga regalong inihanda nila. Masaya sila para sa kanya ngunit nalulungkot din dahil malayo na siyang titira, lalo na ang kanyang ina na hirap tanggapin ang ideya na hindi na palaging kasama si Conan sa bahay. Ngunit tiniyak ni Conan sa kanyang ina na gaano man siya kalayo makarating ay mamahalin pa rin niya ito magpakailanman. At nang gabing iyon ay magkasama sina Conan at Mira sa balkonahe kung saan tinanong siya ni Mira kung kumusta na ang paghahanda niya para sa kanyang pag-alis. At sinabi ni Conan na nag-impake lamang siya ng ilan sa pinakakomportable niyang damit at mga pangunahing pangangailangan dahil mabibili na niya ang iba pagdating niya roon. Ngunit sa kasamaang palad ay kailangan pumasok sa school ni Erika sa mismong araw ng pag-alis ni Conan kaya hindi siya makakapagpaalam ng personal. Nalubos namang naintindihan ni Conan dahil alam niyang may mga obligasyon din ito. At napagdesisyonan ni Mira na iyon na ang tamang oras upang ibigay ang regalong pinili niya kaya iniabot niya kay Conan ang isang kahon na nang buksan niya ay naglalaman ng isang napakagandang bracelet. Ipinaliwanag ni Mira na bumili siya ng matching set para sa kanilang dalawa at kung sakaling mahirapan si Conan sa Magic School ay gusto niyang kausapin nito ang bracelet na parang siya ang kausap at gagawin din niya ang ganoon upang hindi sila masyadong mag-miss sa isa't isa. Sinabi naman ni Conan na magsusulat siya ng mga sulat sa kanya ng madalas hanggat maaari na sinagot din ni Mira ng kaparehong pangako. At pareho silang nangakong maghihintay sa isa't isa gaano man katagal. At nang dumating ang araw ng pag-alis ni Conan ay nagtipon ng buong pamilya upang ihatid siya at pilit pinipigilan ang kanilang mga luha habang inaasahan na ganoon din ang mararamdaman ni Conan. Ngunit napagdaanan na niya ang lungkot ng pag-iiwan sa kanyang pamilya kaya hindi na siya ganoon kalungkot dahil alam niyang 4 o 5 taon lamang naman siyang mawawala at excited siyang makita kung anong klaseng mga sorcerer ang makikilala niya sa Magic School. Lumipas ang 5 araw, at si Conan ay nasa daan pa rin patungo sa Magic School. Tinanong siya ni Iko kung gaano pa katagal bago sila makarating doon, at sinabi ni Conan na matagal-tagal pa iyon dahil ang Magic School ay nasa ibang kaharian, at hindi pa nga sila nakalalabas sa hangganan ng Hulya. Sa bilis ng kanilang paglalakbay ngayon, aabutin sila ng humigit kumulang 1 buwan bago makarating sa Magic School. Ngunit sa magandang balita, malapit na rin silang makarating sa mansyon ng lolo ni Conan, kaya maaari muna silang magpahinga roon sandali. Gayunpaman, medyo nababahala si Conan dahil malinaw na ipinahayag ni Aiko na wala siyang balak manatiling maid ni Conan habang buhay. Nais niyang magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya balang araw, at kung nais niyang matupad iyon, ngayon na ang tamang panahon. Labis na nag-aatubili si Conan na hayaang umalis si Iko, kaya sinabi ni Iko sa kanya na kung ayaw talaga niyang umalis siya, ang kailangan lang niyang gawin ay iwan si Mira at pakasalan siya sa halip. Ngunit pareho nilang alam na hindi iyon kayang gawin ni Conan, kaya ito ang tanging paraan. Sa wakas ay nakarating sila sa tirahan ng lolo ni Conan, at medyo nasasabik si Conan dahil 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli siyang pumunta roon. Narinig niya na may napakalawak na koleksyon ng magic books ang kanyang lolo, kaya halos ginamitan niya ng guilt ang kanyang mga magulang upang payagan siyang makapunta, at bukod pa roon ay talagang magkasundo sila ng kanyang lolo. Maya-maya lamang ay tumakbo palabas ang kanyang lolo upang salubungin siya, at labis ang tuwa nitong makita siyang muli. Ganoon din kasaya si Conan na makita ang kanyang lolo, ngunit kakailanganin pa niya ng panahon upang masanay sa bagay tungkol sa invisible features dahil tila may Demon Lord horns ang kanyang lolo. Bilang paggunita sa pag-enroll ni Conan sa Magic School, nag-alok ang kanyang lolo na bilhin ang anumang nais niya, at nang sabihin niyang anumang bagay, literal niya itong ibig sabihin dahil napakayaman ng matanda. Gayunpaman, alam na ng mga magulang ni Conan na mangyayari ang ganito,
kaya sumulat ang kanyang ina ng liham na tahasang nagbabawal sa lolo na gumastos ng higit sa 500k para sa regalo ni Conan. Para magkaroon ng konteksto, katumbas iyon ng 2 hanggang 3 buwang sahod ni Aiko. At labis na nadismaya ang lolo nang marinig iyon dahil balak sana niyang bilhan si Conan ng isang cruise liner. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsalita si Conan at hiniling sa kanyang lolo na ipatawag ang kanyang bagong maid dahil isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta roon ay upang palayain na si Iko sa tungkulin nito bilang kanyang maid. Makalipas ang halos 1 minuto, ipinakilala kay Conan si Ringo. Si Ringo ay nakababatang kapatid ni Iko, at halos kapareho niya ito sa lahat ng aspeto. Ngunit hindi tulad ni Iko, mayroon na talaga siyang fiancé, at medyo naiinggit si Iko tungkol doon. Gayunpaman, maayos naman ang kanilang samahan. Noong una ay medyo nag-aalala si Ringo nang irekomenda siya ni Iko upang magsilbing maid ng anak ng isang marquis na may taglay na hero's scar, ngunit ngayong nakilala na niya si Conan, mukhang napaka-chill naman itong tao. Ipinaalam ni Aiko kay Ringo na may ugali si Conan na makalimutang kumain kapag labis siyang nabababad sa kanyang pag-aaral ng magic, kaya kailangan niya itong dalhan ng mga sandwich paminsan-minsan upang matiyak na hindi nito aksidenteng mapabayaan ang sarili hanggang sa magutom ng husto. Sigurado si Aiko na magkakasundo sina Ringo at Conan. Ngunit matapos ang napakaraming taon na pag-aalaga niya kay Conan, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya ito mamimiss ng sobra. Binalaan niya si Ringo na huwag itong maglalagay ng anumang naughty ideas sa isipan ni Conan dahil hindi niya kayang isipin na magiging isang playboy ito. Hindi naman talaga plano ni Ringo na gawing parang pimp named Slickback si Conan, ngunit nangako siyang mag-iingat sa mga bagay na ipapakita o ipakikilala niya kay Conan. Gayunpaman, wala siyang gaanong magagawa kung may mga babaeng lalapit dito dahil si Conan ay isang mabait, talentado, at gwapong binata. Kaya sa sandaling tumapak siya sa magic school, malamang napalibutan siya ng iba't ibang babae, at may posibilidad na kusa siyang maging womanizer. Mariing tumanggi si Aiko na paniwalaan iyon at sinigawan si Ringo na huwag magsalita ng ganoon tungkol kay Conan dahil hinding-hindi niya iyon gagawin. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo ng ilang sandali bago nila naalalang gumagawa nga pala sila ng mga sandwich para kay Conan, kaya tinapos nila iyon at inihain kay Conan, na walang kaalam-alam sa usapan nila tungkol sa kanya. Kinabukasan ng umaga, oras na para umalis si Conan, kaya kumatok si Aiko sa kanyang pinto upang tawagin siya, at hindi na siya sasama pa sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Kaya maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita ni Conan si Iko sa loob ng ilang panahon, at nais niyang ipaalam dito na mamimiss niya ito, lalo na't papunta siya sa isang hindi pamilyar na lugar, ngunit magiging maayos din siya sa sarili niya. Nagyakapan ang dalawa habang nagpapalim, at makalipas ang ilang minuto ay umalis na sina Conan at Ringo patungo sa magic school. Lumingon si Conan kay Ringo at nagpasalamat sa pagpayag nitong maging kanyang maid, ngunit iniisip niya kung talagang ayos lang ba ang ganitong kaayusan dahil sasama siya sa magic school at mangangahulugan iyon na malalayo siya sa kanyang fiancé nang hindi bababa sa 6 o 7 taon. Tiniyak ni Ringo sa kanya na ayos lang iyon dahil napag-usapan na nila ito ng kanyang partner, at handa itong maghintay dahil ginagawa niya ito upang kumita ng pera para sa restaurant na balak nilang itayo ng magkasama. Pagkalipas ng ilang araw, huminto sina Conan at Ringo sa kanyang lungsod upang magpahinga, at namangha si Ringo sa dami ng magic shop sa lugar na iyon. Ganoon din ka-impress si Conan, ngunit habang naglalakad sila sa kalsada, napansin niya ang isang kawayal-wiling libro sa bintana ng isang tindahan kaya nagpa siya siyang pumasok upang tingnan iyon. Labis na naengganyo si Conan sa mga magic books dahil hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon na magbasa ng mga ito. Dahil dito, sinabi ni Ringo na maaari naman niyang bilhin ang libro kung talagang gusto niya, ngunit sinabi ni Conan na mauubos ang kanyang pera kung gagawin niya iyon. Doon napansin ni Ringo na nagkakahalaga ng 5 million ang libro. Sa halagang iyon ay kaya na niyang magbukas ng isang buong restaurant chain. Hindi naman nagulat si Conan sa presyo dahil ang mga magic books ay karaniwang one of a kind kaya napakamahal ng mga ito. Narinig ng may-ari ng tindahan ang usapan ni Conan at tinanong siya kung isa ba siyang mage mula sa magic school. Ipinaliwanag ni Conan na isa nga siyang mage ngunit hindi pa siya opisyal na naka-enroll sa academy. Tuwang-tuwa ang may-ari nang marinig na tunay na mage si Conan kaya hiniling nito na magpakita siya ng kaunting magic, at dahil magalang naman ang pagkakahiling,
pumayag si Conan. Gumamit siya ng spell at lumikha ng isang maliit na pusa mula sa tubig sa mga palad ng babae, at namangha ito sa ipinakitang kakayahan dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon dati. Tinanong ni Conan kung isa rin ba siyang mage, ngunit ipinaliwanag ng babae na hindi siya marunong gumamit ng magic. Sadyang mahilig lamang siya sa mga bagay na may kaugnayan sa magic. Kaya maaari siyang tawaging isang magic enthusiast. Itinuturing niyang napakaswerte niya na makilala ang isang magic school applicant tulad ni Conan, ngunit matindi raw ang kompetisyon ng applicant pool sa Darashak ngayong taon kaya binati niya ito ng good luck. Tinanong ni Conan kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ng babae na ang Saint ng Holy Kingdom ay mag-e-enroll daw sa paaralan ngayong taon, at hindi lamang siya ang kahangahangang papasok sa academy. Noong nakaraang taon, tinanggap nila ang Inferno Prince at ang Lightning Bolt mula sa New Kingdom, kaya kung makapasa si Conan ay tiyak na sisikat din siya tulad ng iba. Dahil dito, napasaya ni Conan ang may-ari ng tindahan kaya inalok siya nitong ibenta sa kanya ang isa sa pinakasikat na grimoire na inilathala ng legendary mage na si Zian sa may diskwentong presyo, ngunit tinanggihan iyon ni Conan dahil hindi niya ito kailangan. Umalis sina Conan at Ringo sa tindahan, at nananatiling gulat si Ringo sa katotohanang napakamahal pala ng mga grimoire. Sa puntong iyon, tinanong niya si Conan kung sigurado ba siyang tatanggihan ang alok ng may-ari dahil malaking diskwento iyon, ngunit sinabi ni Conan na magiging walang saysay ang pagbili ng grimoire dahil siya mismo ang tumulong kay Zian sa pagsulat nito. Sumunod, nagtungo sina Conan at Ringo sa isang tindahan ng tela, at doon ay agad sinimulan ni Conan na hawakan ang lahat ng panindang abot ng kanyang mga kamay. Napansin ng may-ari na marahil ay may dugong maharlika si Conan dahil maayos ang kanyang pananamit at may kasamang maid, ngunit mula nang pumasok ito ay wala itong ginawa kundi hipuin ang mga paninda nang hindi man lang nagsasalita, ganoon din si Ringo. Sinigawan niya si Conan at sinabing tigilan na ang paghawak sa mga materyales, ngunit sinabi ni Conan na gusto lamang niyang malaman ang pakiramdam ng mga ito. Tinanong niya ang may-ari kung anong uri ng balahibo iyon, at sinabi sa kanya na iyon ay dark fox fur, na napakabihira at mahirap makuha. Ngunit ngayong alam na ni Conan ang pakiramdam ng balahibo, casual niyang lumikha ng isang dark fox, at namangha ang may-ari dahil hindi niya inakalang posible ang ganoong bagay. Humingi ng paumanhin si Conan sa paghawak sa mga paninda ng walang pahintulot, ngunit sinabi niyang mahilig lamang siyang mangolekta ng iba't ibang texture samples upang magawa niyang mas eksakto ang kanyang mga nililikha. Tinanong ng may-ari si Conan kung kaya ba talaga niyang lumikha ng kahit ano basta alam niya kung ano ang pakiramdam nito, at matapos kumpirmahin iyon ni Conan, nanaig ang intrusive thoughts ng lalaki at naitanong nito kung kaya ba ni Conan nagayahin ang pakiramdam ng thick thighs. Agad na sinigawan ni Ringo ang lalaki dahil sa paglalakas loob nitong magtanong ng ganoong kabastos na bagay kay Conan. Napagtanto ng lalaki na hindi iyon angkop, ngunit sumagot pa rin si Conan at ipinaliwanag na nasubukan na niya iyon dati kasama si Iko, ngunit napag-alitan siya kaya hindi na siya masyadong nakapagpraktis. Pagkatapos noon, hinayla ni Ringo si Conan palabas ng tindahan at sinabing dapat na silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong Darashak, habang naiwan ang lalaki na nagsisisi sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa, nagkataong pumasok sa tindahan ang Saint at ang kanyang mga kasama, at nagulat sila nang makita ang lalaki na may hawak na dark fox dahil ayon sa kanilang kaalaman, ayaw ng mga dark fox na mapalapit sa mga tao, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na hindi ito tunay na fox. Nang suriin ng mabuti, napagtanto ng Saint na isa itong spell. Sinubukan niya itong hawakan, ngunit nasira niya ang spell at natapon ang tubig sa crotch ng lalaki. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakamali dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng spell noon. Kaya siya at ang kanyang entourage ay nakiusap sa may-ari ng tindahan na manatiling nakatayo habang sinusuri nila ang natitirang magic mula sa tubig na natapon sa kanya, at dahil sa kanyang mataas na katayuan, wala siyang magawa kundi sumunod, kahit na ang pagkutkot ng mga dalagitang babae sa kanyang harapan sa gitna ng kanyang tindahan ay hindi kasama sa kanyang plano para sa araw na iyon. Samantala, sa kalaunan ay nakarating din sina Conan at Ringo sa Magic School, at ang una nilang gagawin ay mag-check-in sa dorms, ngunit nabigla sila nang malaman na puno na ang mga dorm. Ipinaalam ng receptionist na si Lubol na dapat ay nag-apply ng maaga ang mga estudyante para sa dorm space, ngunit hindi iyon nabanggit ni Zian, kaya walang kaalam-alam si Conan tungkol dito. Ngayon,
Wala silang matutuluyan ni Ringo. Iminungkahi ni Ringo na maaari silang manatili sa isang hotel, ngunit mahal iyon kung pangmatagalan, at nais ni Conan na makatipid hanggat maaari upang may magamit siyang pera sa anumang magic items na kakailanganin niya, kaya ang pagrerenta ng isang bahay ang pinakamainam na opsyon sa ngayon. Sa kabutihang palad, may nakahandang listahan si Lubol ng mga rental properties sa lugar na karaniwan niyang ginagamit para sa mga estudyanteng hindi nakakuha ng dorm spaces, at dahil sa kanyang tulong, bago matapos ang araw ay nakahanap sina Conan at Ringo ng bahay na maaaring rentahan. Samantala, sa loob ng Magic School, iniharap ng mga staff ang listahan ng mga aplikante ngayong taon sa isang tao na nasa isang silid na lubog sa kadiliman, at tila may espesyal silang interes kay Conan sa kung anong dahilan. Kinabukasan, oras na para kumuha si Conan ng kanyang entry exam, ngunit ipinaalam kay Ringo na tanging mga estudyante lamang ang maaaring pumasok sa loob kaya kailangan niyang maghintay sa labas. Sinubukan ni Ringo na suhulan si Luba ng pera upang magbulag-bulagan ito, ngunit hindi iyon umubra, kaya wala siyang nagawa kundi maghintay habang pumasok si Conan upang kunin ang kanyang pagsusulit. Habang naghihintay siya kasama ng iba pang aplikante, napansin na tila naguguluhan ang lahat sa katotohanang nakasuot siya ng eye mask. Gumawa si Conan ng kanyang magic eye upang masilayan ang kanyang mga kapwa-aplikante at napansin niyang lahat sila ay may kani-kanyang kakaibang nakatagong feature, ngunit higit siyang naengganyo sa babaeng nasa kabilang panig dahil tila may espesyal dito. Lumapit siya at tinanong kung siya ba ang saint mula sa Holy Kingdom, na agad nitong kinumpirma, ngunit nalito siya kung bakit siya kinakausap ni Conan gayong hindi pa sila kailanman nagkita. Ipinaliwanag ni Conan na interesado lamang siyang makipag-usap dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng light element magician sa totoong buhay at nais niyang matuto hanggat maaari tungkol dito. Hindi nakikita ng saint ang saysay na pagbigyan si Conan dahil naniniwala siyang ang light magic ay mas nakahihigit sa lahat ng iba pang uri ng magic, kaya bilang isang water mage ay wala rin naman daw siyang matututunan mula sa kanya. Subalit matapos niyang sabihin iyon, nagkatinginan ng iba ng may pagtataka dahil walang umiiral na hierarchy sa pagitan ng iba't ibang uri ng magic. Napagtanto ng saint na maaaring nagkamali siya at agad na humingi ng paumanhin sapagkat inuulit lamang niya ang mga itinuro sa kanya sa templo, at habang nasa kanya ang atensyon ng lahat ay humingi rin siya ng paunang tawad dahil nasabihan siyang kulang siya sa maraming emosyon na karaniwang taglay ng isang normal na tao, kaya kahit nagsasalita lamang siya ayon sa nakasanayan niya ay maaaring hindi niya sinasadyang makainsulto. Ipinaliwanag niyang ang dahilan ng kakulangan niya sa emosyon ay ang epekto ng hero scar na kanyang minana, at nang marinig ito ni Conan ay labis siyang natuwa dahil nangangahulugan itong maaari silang maging disabled besties ng saint, kahit wala pa ring ideya ang saint kung ano ang tinutukoy niya. Sa sandaling iyon ay dumating ang professor na namamahala sa entrance exam at inutusan ang lahat na maghanda upang magsimula. Sinuri ni Conan si Professor Soft at sa isang tingin pa lamang ay masasabi niyang tunay na napakalakas ng lalaking ito, at malakas din si Seifi, ngunit ang kanyang feature ay medyo nakapanghihina ng loob dahil tila mga daga lamang ang nasa paanan niya. Matapos ang pagpapakilala, binati ni Soft at Seifi ang apat sa kanilang pagkakatanggap sa Der Ashok Magic School, at labis na nagulat ang mga bata sapagkat wala pa naman silang nagagawa. Ipinaliwanag ni Soft na sa paaralang ito ay halos tiyak ang pagtanggap basta isa kang sorcerer. Namangha ang saint sapagkat ang alam niya ay napakahirap umano ng entrance exam, ngunit sinabi ni Soft na sinasabi lamang nila iyon upang magmukhang mas kompetitibo ang kanilang paaralan. Bukod pa rito, dahil ang apat sa kanila ay may magic crests na napakabihira, imposibleng hindi sila tanggapin. Medyo nadismaya si Conan dahil nag-aral siya ng mabuti upang matiyak na makakapasa siya sa test, ngunit ipinaalam ni Soft na magkakaroon pa rin sila ng test kaya hindi nasayang ng tuluyan ang kanyang pagsisikap. May tatlong magkakaibang kurso rito, ang unang antas ay kilala bilang Fundamentals, kung saan maaaring matutunan ng mga mage ang mga pangunahing kaalaman ng magic kung sila ay baguhan pa lamang dito. Ang ikalawang antas ay tinatawag na teacher-assisted, na sa madaling salita ay karaniwang mga klase sa magic. At ang ikatlong antas ay tinatawag na independent research, na nangangahulugang sapat na ka-advance ang iyong magic skills kaya malaya kang gawin ang anumang nais mo basta't hindi ka gagawa ng anumang krimen. Labis ang pananabik ni Conan nang marinig ito dahil napakaganda sa kanyang pandinig ang ideya ng independent research,
ngunit idinagdag ni Soph na ang advanced class ay para lamang sa mga top-tier mage kaya hindi magiging madali ang makapasok at makapagtapos doon. Lalong na-excite si Conan dahil hindi na siya makapaghintay kung anong uri ng test ang ibibigay sa kanya, subalit tila naiinis si Seifi sa kanyang pagiging positibo sa hindi malamang dahilan. Ang unang bahagi ng kanilang assessment ay isang practical test, kaya hiniling ni Soph na isa-isang lumapit ang bawat isa at ibahagi ang uri ng kanilang crest, ang rank nito, at ang bilang ng spells na kaya nilang i-cast. Naunang lumabas si Hank at sinabi niyang mayroon siyang 2-star fire crest at kaya niyang mag-cast ng 7 spells. Pagkatapos ay hiniling ni Soph na ipakita niya ang kanyang pinakamalakas na spell, kaya nag-cast si Hank ng fire path spell. Humanga si Conan dahil bagamat basic ang fire spell, ang natatanging katangian nito ay sinusundan nito ang landas na inilalatag ni Hank gamit ang kanyang magic energy, kaya halos walang hanggan ang maaaring maging gamit nito. Nang matapos si Hank, nakaukit na sa damuhan ng isang spiral pattern at sinabi ni Soph na maganda ang kanyang ginawa, kaya lumipat sila sa susunod na kandidato. Ang pangalan ng batang lalaki ay Ria at sinabi niyang mayroon siyang 2-star wind crest at kaya niyang gumamit ng 8 spells. Humanga si Soph at palihim na sumusuporta kay Ria dahil mayroon din siyang wind crest, ngunit nakabatay pa rin ang kanyang evaluation sa kung gaano kahusay nitong magagamit ang kanyang magic. Ihahanda na sana ni Ria ang kanyang pinakamahusay na spell ngunit bago iyon ay binalaan niya ang lahat na lumayo dahil medyo mapanira ang kanyang spell. Lahat ay umatras at itinaas ni Ria ang kanyang wand sa langit, nagtipon ng napakaraming magic energy bago pinakawalan ng isang napakalakas na wind blast patungo sa lupa. Ang spell na ginamit niya ay intermediate magic at umaasa ito sa pagkuha ng magic mula sa kalangitan upang makalikha ng malakas na bugso ng hangin, na labis na ikinabilib ni Conan. Ang susunod na kandidato ay si Reyes at sinabi niyang mayroon siyang free starlight crest at kaya niyang gumamit ng maximum na 5 spells. Ang kanyang pinakamahusay na spell ay healing magic, ngunit dahil walang sugatan sa sandaling iyon ay pinili niyang gamitin ang kanyang ikalawang pinakamalakas na spell, isang beam of light attack magic. Namangha si Conan dahil ang ganitong light attack ay halos imposibleng maiwasan maliban na lamang kung makakaiwas ka bago pa man niya i-cast ang spell, at nais niyang makita kung ano pa ang kayang gawin ng light ni Reyes. Ngunit siya na ang susunod na tatawagin, lumapit si Conan at sinabi niyang mayroon siyang 2-star water crest ngunit 2 lamang ang kaya niyang gamitin na spells, ang water ball spell at ang bubble spell. Nagulat si Seifi nang marinig iyon, lalo na't sinabihan siya na gawing mas mahirap ang test ni Conan. Walang ideya si Conan kung ano ang tinutukoy ni Soph, kaya ipinaliwanag nito na nakatanggap siya ng 2 recommendation letters para kay Conan. Ang isa ay mula sa Grand Mage ng Hulia at ang isa naman ay mula kay Zian, at nang marinig ito ay nakuha nito ang atensyon ng lahat ng ibang estudyante dahil wala silang ideya na may koneksyon si Conan sa isang ganoong kasikat na mage. Nagulat si Conan na kilala nilang lahat si Zian. Ngunit ipinaliwanag ni Seifi na halos bawat mage sa larangan ng edukasyon ay kilala kung sino si Zian. At nagkataon pa na may medyo magulong nakaraan si Seifi kay Zian, kaya iyon ang dahilan kung bakit tila hostile siya kay Conan bilang estudyante ni Zian. Gayunpaman, dahil si Zian mismo ang humiling na itaas ang difficulty ng test, sinabi ni Conan na ayos lamang iyon sa kanya. Kaya nagsimula si Soph at nagcast ng wind barrier sa paligid ng kanyang sarili, at sinabi kay Conan na kailangan niyang humanap ng paraan upang matalo siya sa ganitong kalagayan. Iniisip ng iba na imposibleng hamon ito dahil elementary water magic lamang ang alam ni Conan at madaling maitaboy ng wind magic ang water spells, kaya tila imposibleng makalapit si Conan kay Soph. Subalit tiningnan lamang ni Conan si Soph nang may bahagyang pagkadismaya dahil inaasahan niyang mas magiging mahirap ang hamon. Natuwa si Soph sa kumpiyansa ni Conan ngunit sinabi niyang tapusin muna nito ang test bago magreklamo na masyado itong madali, maliban na lamang kung nagbabluff siya. Hindi maaaring mawala ang kanyang aura sa harap ni Reyes dahil sinusubukan pa niyang maging kaibigan ito, kaya tinanggap niya ang hamon ni Soph at nagsimula sa paglikha ng 12-dosenang bubbles sa paligid ni Soph. Humanga si Soph na nakagawa si Conan ng ganoon karami ngunit inisip niyang wala itong silbi dahil hindi makakalusot ang mga bubble na iyon sa barrier. Ngunit hindi pa tapos si Conan at lalo pa niyang dinagdagan ang mga bubble, pinakulayan ang mga ito ng pula at pinaikot sa paligid ng barrier ni Soph. Ngayon, kung aalisin ni Soph ang barrier, agad siyang tatangayin ng mga bubble,
Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya kumbinsido na sapat iyon kaya sinabi niyang kailangang paghusayan pa ni Conan ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, casual na lumikha si Conan ng isang water chair para sa kanyang sarili at sinabi kay Soph na halos tapos na ang laban. Kaya niyang panatilihin ang bubble vortex ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 araw kung kinakailangan at walang time limit, kaya handa siyang maghintay hanggang maubusan ng stamina si Soph, lalo na't ang ganitong spell ay tiyak na mabilis kumain ng mana reserves nito. Tinataya ni Conan na kalahating araw lamang kayang itagal ni Soph ang ganitong sitwasyon, at kahit ayaw man itong aminin ni Soph ay malinaw na natalo siya rito kaya inamin niya ang pagkatalo at pinawalang bisa ni Conan ang bubble vortex. Pagkatapos nito ay agad bumaling si Conan kay Reyes at nagsimulang hilingin na ipakita pa nito ang iba niyang magic. Dahil tapos na ang bahaging iyon ng exam, inilipat ni Soph ang lahat sa isang classroom ngunit patuloy pa rin kinukulit ni Conan si Reyes upang magpakita ito ng kanyang magic at inaya pa niya itong lumabas para sa isang parfait date upang mahikayat ito, ngunit tinanggihan siya ni Reyes dahil wala itong interes na ipagyabang ang kanyang magic. Kinuha ni Soph ang atensyon ng lahat at sinabihan si Conan na tigilan ang pagfa-flirt kay Reyes dahil oras na para sa susunod na hakbang ng exam at mahalagang hindi magambala ang peace of mind ni Reyes bago ang interview. Sinabi ni Conan na naiintindihan niya at tinawag ni Seifi si Hank bilang unang estudyanteng i-interviewin. Habang wala si Hank, tinanong ni Conan si Soph kung tungkol saan ang mga interview, ngunit wala itong tiyak na sagot dahil nag-iiba-iba ang paksa depende sa kandidato kaya kailangan na lamang niyang maghintay at makita. Dahil doon, nagtanong si Conan kay Soph ng ilang bagay tungkol sa wind magic habang hinihintay ang kanyang turno, at pumayag naman si Soph na sagutin siya. Matapos matawag ang lahat para sa kanilang interview, tinanong ni Soph si Conan kung ano sana ang gagawin niya kung nagkaroon ng time limit ang naunang test. Ipinaliwanag ni Conan na kung hindi niya maaaring hintayin na maubusan si Soph, balak niyang pagdugtungin ang kanyang mga bubbles sa barrier ni Soph upang makontrol ang wind mula sa loob. Tinanong siya ni Soph kung talagang naniniwala siyang posible iyon dahil wala pa siyang naririnig na teknik na ganoon, ngunit kahit hindi pa iyon nasusubukan ni Conan ay pakiramdam niya ay gagana ito sapagkat mas natural na mas madaling kontrolin ang isang spell mula sa loob kaysa sa labas. Sa kanyang palagay, ang water magic ang pinaka-versatile dahil kaya nitong tumagos sa karamihan ng materyales, ngunit hindi niya masasabing ito ang pinakamalakas sapagkat hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano iyon maisasakatuparan. Dumating ang oras para sa interview ni Conan at dumating si Seifi upang ihatid siya sa interview room, ngunit pagdating niya sa pintuan ay nagtataka siya dahil hindi niya makita ang nasa loob gamit ang kanyang magic senses. Hiniling niya kay Seifi na ilarawan ang silid, at saka lamang nito naalala na bulag si Conan kaya sinabi nitong parang gabi ang itsura sa loob. Tinanong siya ni Seifi kung nais ba niyang alalayan siya papasok kung hindi siya nakakakita, ngunit tiniyak ni Conan na kaya niya at pumasok mag-isa. Ito ang unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon na tunay na bulag si Conan dahil kahit ang kanyang magic eye ay walang makita roon, ngunit ilang sandali lamang ay sapilitang pinawalang bisa ang kanyang magic eye at natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng 7 anyo. Isa sa mga ito ang lumapit habang nagsasalita na dati siyang naging master ni Zian, ngunit pinigilan siya ni Conan at hiniling na huwag nang lumapit pa dahil mayroon siyang fiancé at ayaw niyang maging masyadong malapit sa ibang babae. Naguluhan ang anyo dahil nasabihan siyang kanina lamang ay nagfa-flirt si Conan kay Reyes. Ngunit iginiit ni Conan na hindi iyon pagfa-flirt at nais lamang niyang matuto tungkol sa magic ni Reyes, na ibang usapan. Nagpa siya ang anyo na magpalit ng paksa at tinanong si Conan kung may natutunan ba siya ngayon, at sumagot si Conan sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng lahat ng kahangahangang uri ng magic na nakita niyang ginamit ng kanyang mga kasamahan at balak niyang humanap ng paraan upang maisama ang mga spell na iyon sa sarili niyang arsenal pag-uwi niya. Sinabi ng anyo na nasiyahan siya sa sagot ni Conan kaya ilalagay siya sa advanced class, na labis niyang ikinatuwa. Idinagdag pa nito na kung magaling ang kanyang magiging performance ay maaari pa niya itong kuning personal student, ngunit bago pa man niya matapos ang pagsasalita ay nakalabas na si Conan dahil hindi siya interesadong makinig pa. Medyo nakasakit ang ganoong pagbalewala. Ngunit aminado ang anyo na talagang espesyal si Conan sapagkat pagpasok pa lamang niya ay sinubukan niyang gumamit ng isang spell na hindi pa nito kailanman nakita, at kahit hindi pa iyon kumpleto ay nasasabik siyang makita kung ano pa ang kayang malikha ni Conan.